Movie Recap Tagalog here. Isang kilalang chef na si Jihan ang biglang nagsimulang makibahagi sa mga damdamin ng isang dalagang si Dayon matapos ang misteryosong pagkawala ng kanyang kakambal 18 taon na ang nakalipas. Habang nararanasan niya ang kaligayahan, kalungkutan, at sakit ni Dayon, nagiging magkaugnay ang kanilang mga buhay sa mga lihim, pag-ibig, at sa trahedyang naganap sa nakaraan. Si Dayon, isang babae na tila minamalas sa buhay, lalo na pagdating sa mga lalaki. Nagsimulang maramdaman ni Jihan ang mga emosyon ni Dayon, dahilan upang mabuo ang isang di inaasahan at matinding ugnayan sa pagitan nila. Ang koneksyong ito ang naging sentrong misteryo, habang unti-unting nagiging magkaugnay ang kanilang kapalaran sa pagkawala ng kapatid ni Jihan at sa iba pang nakatagong pangyayari. Nagsimula ang palabas isang araw, abala ang binata sa maingat na paghahanda ng isang mamahaling putahe para sa mga panauhin nang biglang may lumitaw na malabong imahe ng isang batang babae sa kanyang isipan. Kahit hindi niya kilala kung sino yon, kusa siyang napaluha. Dahil sa labis na pagkalito, hindi niya nakayang hawakan ang mga chopsticks sa kanyang kamay. Maya-maya, may matinding kirot siyang naramdaman sa dibdib bago siya nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Simula noon, habang nagluluto sa isang programang pang-telebisyon, hindi niya maipaliwanag kung bakit siya biglang napapaiyak sa gitna ng pagluluto. Nang makita ito ng host, hindi rin niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Kahit sa oras na may bisita sa restaurant, hindi makontrol ni Jihan ang kanyang mga emosyon hanggang sa kinailangan siyang ilayo ng kanyang katrabaho. Ngunit habang umiiyak ang kanyang katrabaho, biglang tumawa ng malakas si Jihan na tila wala sa sarili. Ang sarili niyang pagiging kakaiba ay lalong nagpatindi sa kanyang pagdududa tungkol sa batang babae sa kanyang mga guni-guni. Posible kayang buhay pa ang kanyang kapatid. Unti-unting nabunyag ang lihim sa likod ng pagkawala ng kanyang kontrol sa emosyon. Noong bata pa siya, tuwing inaapi ang kanyang kapatid, kahit wala siya roon, nararamdaman niya ang mga emosyon nito. Kapag umiiyak ito, parang may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Madalas siyang napapaiyak nang hindi niya alam kung bakit. Dahil dito, hindi gusto ni Jihan na ginugulo siya ng kanyang kapatid. Inakala niyang dahil mahiyain ang kapatid niya, pati siya ay nagiging ganoon. Hanggang sa dumating sa puntong kinamuhian niya ito. Ngunit ang sandaling iniwan niya ang kanyang kapatid upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan ang naging pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay. Naiwan lamang ang batang babae na nakaupo at naglalaro ng paper crane. Bigla, muling sumakit ang dibdib ni Jihan. Malinaw niyang naramdaman ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Ngunit nang balikan niya ito, wala na ang kapatid niya, ang natira lamang ay ang paper crane na nakahandusay sa lupa. Alam ni Jihan na may masamang nangyari sa kanyang kapatid. Ngunit kahit nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis, wala silang nakuhang bakas. Sa panahong iyon, lubos na nalugmok sa depresyon ang kanilang ina. Sinikap ng kanyang ama na palakasin ang loob ng ina. Samantala, si Jihan ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kalsada, puno ng pagsisisi. Habang papalapit sa kanya ang kanyang ama, may isang kahina-hinalang lalaki ang pumasok sa isang makipot na eskinita. Sinabi ni Jihan sa kanyang ama na takot ang kanyang kapatid sa mga oras na yon. Agad siyang pinakalma ng kanyang ama at sinabing huwag siyang mag-alala dahil alam nitong labis siyang nagdurusa sa kanyang kalooban. Anumang mangyari sa kanyang kapatid, tiyak na mararamdaman niya ito sa sarili niyang katawan. Biglang sumakit muli ang kanyang dibdib. Malinaw niyang naramdaman na pinatay na ang kanyang kapatid. Dahil dito, hindi na napigilan ni Jihan ang pag-iyak. Ngunit inakala ng kanyang ama na natatakot lamang ang kanyang anak na babae. Ibig sabihin, buhay pa ito. Agad na niyakap ni Jihan ng kanyang ama upang siya ay maaliw. 18 taon ang lumipas, naging isang tanyag na chef si Jihan. Habang mainat siyang naghahanda ng masasarap na pagkain, muli na namang gumana ang kanyang ika-6 na pandama tungkol sa kanyang kapatid. Sunod-sunod na mga kakaibang emosyon ang muling lumitaw. Dahil dito, nagsimulang magduda si Jihan na baka buhay pa talaga ang kanyang kapatid. Ngunit sinasabi ng kanyang katwiran na imposibleng mangyari iyon. Biglang sumakit muli ang kanyang dibdib. Isang dalagang nakasuot ng kasuotang pangpasko ang dumaan sa harap niya. Sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Labis na nagtaka si Jihan dahil tila kaya ng dalagang ito na makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng isip. Inimbitahan si Jihan sa isang culinary exhibition. Dito, muli niyang naramdaman na napakalakas ng paggalaw ng kanyang ika-6 na pandama. Bagaman hindi malinaw ang imaheng nabubuo sa kanyang isip, bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa at pagkainis. Hindi na niya inintindi kung tapos na ang palabas o hindi. Tinalikuran niya ito at umalis. Pagkatapos noon, dinala ni Jihan ang alak at pagkain papunta sa rooftop. Doon, hindi niya inaasahang muli niyang nakasalubong ang dalagang nakita niya kaninang umaga, ang parehong babaeng may kakaibang koneksyon sa kanya. Ang dalagang iyon ay isang waitress sa restaurant. Ang pangalan niya ay Dayon. Si Jihan naman ang chef sa parehong restaurant. Nang umupo si Jihan sa tabi ni Dayon, sabay silang napabuntong hininga. Tumingin sila sa isa't isa at muling napabuntong hininga. Ngunit nang akmang titikman na ni Jihan ang pagkain, napansin niyang nakatitig si Dayon sa kanya. Dahil alam niyang isang waitress lang ito at marahil ay hindi pa nakakakain ng ganoong klase ng mamahaling pagkain, inabot niya ang plato at inalok ito sa kanya. Magalang na tumanggi si Dayon at sinabing titikman lang niya ng kaunti. Ngunit dahil sobrang sarap ng pagkain, hindi niya namalayang naubos na pala niya ang buong plato ni Jihan. Nakainom din siya ng kalahati ng bote ng alak. Tinitigan ni Jihan si Dayon, hindi niya alam kung itong dalaga bang ito ay nobya niya o hindi. Si Dayon naman ay napansin na tila may kakaiba sa lalaki. Nang tatayo na sana siya para umalis, tinawag siya ni Jihan pabalik. Gusto niya itong makilala pa ng mas mabuti. Hindi inaasahan, naging medyo mayabang si Dayon at walang malay na hinaplos ang sarili niyang buhok. Inabot niya ang kamay at sinabing ibigay sa kanya ang telepono.
Inakala ni Dayon na hihingi si Jihan ng kanyang numero upang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit agad itong itinanggi ni Jihan dahilan upang labis siyang mapahiya. Tinanong ni Jihan kung saang lugar nakatira si Dayon noong bata pa siya. Tinanong din niya kung ilang taon na ito ngayong taon. Maging ang laro ng bato-bato pick ay gusto pa nitong gawin kasama siya. Dahil gusto ni Jihan na subukan ang telepatya, naguluhan si Dayon dahil unang beses pa lang silang nagkikita ngunit napaka-personal na ng mga tanong ng lalaki. Ngunit bago siya umuwi matapos ang trabaho, nadiskubre ni Dayon na may pagkaing inihanda si Jihan para sa kanya. Bukod dito, may kasama pang panyo na tila nagamit na ng iba. Hindi inaasahan, sa daan pa uwi, nasalubong ni Dayon si Jihan. Ibinigay niya pabalik ang bag ng pagkain at sinabing ilang beses lang naman silang nagkausap at nagtawanan, hindi ibig sabihin ay binibigyan niya ito ng pagkakataon. Upang maiwasan ang anumang maling akala, sinabi ni Jihan na hindi iyon mamahaling regalo, pagkain lang daw yon. Habang sinasabi ito, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang sutlang scarf. Dahil dito, lalo lamang inisip ni Dayon na manyakis siya, kaya agad siyang umalis. Ngunit pag-alis niya, may nakasalubong siyang mas nakakatakot pa. Isang lalaking nagngangalang Jinjon na nakatira rin pala sa parehong lugar na tinitirhan ni Dayon. Hindi man niya ito kilala, malinaw na takot si Dayon sa kanya. Sa halip na makaramdam ng hiya, tila tuwang-tuwa pa si Jinjon. Kinabukasan, palihim pa siyang nagbigay ng regalo kay Dayon. Nang buksan ni Dayon ang kahon, inakala niyang galing iyon kay Jihan dahil sa scarf na natanggap niya kahapon na nagdulot sa kanya ng kaba. Ngunit ng gabing iyon, nakatanggap pa siya ng isang magandang hair clip. Lubos itong nagpagulo ng isip ni Dayon. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nakatatanggap ng iba't ibang regalo. Ngunit nang tumingin siya sa mga komento online, nakita niya na sinasabi ng mga netizen na si Chef Jihan ay umiiyak at tumatawa sa isang araw. May ilan pang nagsabing tila nababaliw na ito. Dahil dito, natakot si Dayon at itinapon niya sa basurahan ang lahat ng mga regalong natanggap. Ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa ganitong klaseng tao. Dahil sa mga kumakalat na komento, bumagsak ang reputasyon ni Jihan sa kumpanya. Kaya pumayag siyang magsimula ng sariling negosyo kasama ang kanyang mga katrabaho. Ngunit kinabukasan, habang naglalakad siya sa dating lugar na tinitirhan noong bata pa siya, muli niyang nakasalubong si Dayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, doon din pala nakatira si Dayon. Ngunit inakala nitong sinusundan siya ni Jihan. Nagbanta pa itong tatawag ng pulis. Ipinagsabi pa ni Dayon sa iba na si Jihan ay isang manyakis na palaging sumusunod sa kanya. Hindi pa man nagsisimula ng maayos si Jihan sa kanyang karera, masama na agad ang kanyang reputasyon. Kinabukasan, bago umuwi si Dayon, nilapitan siya ng kanyang mga katrabaho at tinanong tungkol sa kanyang love life nitong mga nakaraang araw. Agad na sinabi ni Dayon na wala siyang karelasyon. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang social media, nakita niyang nakapost doon ang mga litrato niyang palihim na kinunan. Dahil dito, inakala ng kanyang mga katrabaho na may nobyo siya. Lumabas na si Jinjon pala ang nagpost ng mga litratong iyon. Matagal na pala siyang may lihim na pagtingin kay Dayon. Nang tanungin ni Dayon si Jinjon tungkol sa mga kumakalat na chismis tungkol sa kanila, biglang nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Alam ni Jinjon na hindi siya gusto ni Dayon. Ngunit nang mabanggit ni Dayon ang tungkol sa mga regalo, mahinahon niyang tinanong ito kung ayaw ba niya sa mga yon, bakit daw palagi niya itong itinatapon. Malinaw na naghalo ang takot at kalituhan sa damdamin ni Dayon. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang hinawakan ni Jinjon ang katawan ni Dayon. Inakala niyang may nararamdaman din ito para sa kanya dahil madalas daw itong ngumingiti sa kanya. Minsan, nang kumain silang dalawa, labis na natuwa si Jinjon. Ngunit ipinaliwanag ni Dayon na kaya siya masaya ay dahil kumakain siya kasama ang mga katrabaho at gusto lamang niya ang masayang samahan. Masaya lamang siya noon at nang matapos silang magtrabaho, nagkataon lamang na sabay silang pauwi kaya sabay silang umalis. Ngunit nang marinig iyon ni Jinjon, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Dayon at sinabing huwag na niya siyang tratuhin ganoon. Kinabukasan, pauwi na si Dayon mag-isa, ngunit naghintay sa kanya si Jinjon sa dulo ng eskinita. Sinundan pa siya nito hanggang sa bahay. Pagkapasok ni Dayon sa loob, ipinasok ni Jinjon ang kanyang kamay sa pinto na hindi pa tuluyang nagsasara. Sa mga sandaling iyon, nanonood ng TV ang ina ni Dayon kaya hindi nito narinig ang anumang ingay sa ibaba. Nang akmang sisigaw na si Dayon, agad na tinakpan ni Jinjon ang kanyang bibig. Sa parehong oras, biglang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib si Jihan. Sa labis na pagkabaliw ni Jinjon, sinakal niya si Dayon ng mariin. Hindi niya napansin na sobra na ang kanyang puwersa. Nawalan ng malay si Dayon sa mismong lugar. Pagmulat niya, nakita niyang duguan ng sahig at nakahandusay ang katawan ni Jinjon. Kasabay nito, unti-unting humupa ang sakit na nararamdaman ni Jihan. Alam niya sa oras na yon na ligtas na ang kabilang tao. Sa kabila ng matinding takot, nagpa siya si Dayon na pumunta sa istasyon ng pulis upang magsumbong. Ngunit dahil weekend noon, napakaraming tao sa loob. Halos walang pumansin sa kanya. Kaya napilitan si Dayon na umalis at umuwi na lang. Pagdating niya sa bahay, naghihintay sa pintuan ang kanyang ina at lola. Sinabi ni Dayon sa ina na ginawa lamang niya yon bilang pagtatanggol sa sarili. Nang marinig ito ng kanyang ina, mahigpit niya itong niyakap at inaliw. Ayon sa kagustuhan ng ina ni Dayon, inayos nila ang lahat. Kinuha ng ina ni Dayon ang kumot at ipinangtakip sa bangkay. Magkasamang binalot ng ina at lola ni Dayon ang katawan ng lalaki. Pagkatapos, inilagay nila ang bangkay sa loob ng refrigerator at isinara ang pinto. Sa ganitong paraan, matagumpay nilang nilinis ang pinangyarihan ng krimen. Sinabi ng ina ni Dayon na siya na ang magmamaneho. Inutusan niya ang lola ni Dayon na maghintay muna sa tindahan. Ngunit nang akala nila ay maayos na ang lahat, naitulak pala ang refrigerator papunta sa tindahan sa tapat ng kalsada. Nakita ito ni Dayon ngunit wala siyang nagawa.
Lumabas na si Jihan, na nasa tindahan sa tapat, ay pauwi na sana nang makita niyang may refrigerator sa gitna ng daan. Inakala ng kanyang kasama, si Min Jae, na naiwan lamang ito ng tagapaghahatid. Kaya magkasama nilang binuhat ni Jihan ang refrigerator papasok sa loob ng tindahan. Sa sandaling iyon, napansin ni Jihan na nakatayo si Dayon sa labas ng pinto. Kaya lumabas siya upang lapitan ito. Tinanong ni Jihan kung bakit naroon si Dayon ng ganoong oras ng gabi. Sumagot si Dayon na napadaan lamang siya. Gusto lang daw niyang bumati sa mga kapitbahay. Ngunit para kay Min Jae, tila hindi iyon makatuwiran. 2:00 na ng madaling araw at bumabati pa siya ng hello. Pareho nilang inakalang kakaiba ang kilos ni Dayon. Hindi nila inaasahan na sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng refrigerator. Nang akmang titingnan ni Jihan kung ano yon, mabilis siyang hinila pabalik ni Dayon. Bigla nitong tinanong kung ano ang gusto niyang kainin ngayong gabi. Pagkatapos ay napagtanto niyang wala sa lugar ang kanyang tanong. Napansin ni Jihan na balisa si Dayon, maputla ang mukha at labis ang pagpapawis. Hindi niya maunawaan kung ano ang gustong mangyari ng babae. Ngunit biglang bumukas palalo ang pinto ng refrigerator. Nang lalapit na sana si Jihan para silipin, bigla siyang itinulak ni Dayon ng malakas palayo sa refrigerator. Agad niyang sinara ang pinto. Wala nang nagawa si Jihan kundi mapatigil sa paggalaw. Pagkatapos nito, bigla siyang gumalaw ng marahas si Dayon. Nagtaka si Jihan at nagtanong kung ano ang ginagawa ng babae. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Dayon na gusto raw niya si Jihan. Pag-uwi ni Dayon, pinagalitan siya ng kanyang ina dahil hindi pa niya natatapos ang trabaho. Tinanong siya ng ina kung bakit hindi na lang niya binuhat ang refrigerator at tumakbo palayo. Ipinaliwanag ni Dayon na hindi dapat iniiwan ng kanyang ina ang bangkay sa refrigerator ng ibang tao. Dahil dito, nagsimula silang magtalo ng malakas. Hindi na rin nakatiis ang lola ni Dayon. Kumuha siya ng rolling pin, ibinalot ito sa tuwalya, at pagkatapos ay matapang na lumabas ng bahay. Kahit anong pigil ni Dayon at ng kanyang ina, hindi pa rin nila napigilan ang lola niyang lumabas ng bahay. Ilang sandali lang, umalingaw ang tahol ng mga aso sa paligid. Ang ingay ay gumising sa lahat ng kapitbahay. Sakto namang may dumaan na delivery man. Agad na tumakbo ang tatlo palayo. Halos makarating na sila sa pinto nang biglang may paparating na sasakyan ng pulis, kaya't napaatras sila sa takot. Dahil doon, hindi na nakatulog ang tatlo sa buong magdamag, pabalik-balik sa kaba at pag-aalala. Kinaumagahan, umuwi si Dayon at tinaas ang kanyang damit upang tingnan ang sugat niya, tanda ng pakikipagbuno niya kay Jinjon. Niyakap niya ang sarili at umupo sa kama, nanginginig sa tensyon at napaiyak. Samantala, mahimbing pang natutulog si Jihan. Ngunit dahil sa biglang pag-iyak ni Dayon, nagising siya. Kinabukasan, nagsimulang maglagay ng mga surveillance camera ang mga tao sa buong kapitbahayan. Ipinaliwanag ng pinuno ng barangay na ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga kamera ay kayang umikot ng 360 degrees, walang blind spot, at napakalinaw ng kuha. Lalong kinabahan sina Dayon, ang kanyang ina, at ang kanyang lola nang marinig ito. Pagdating ni Jihan sa tindahan, agad niyang sinabi na hahanapin niya kung sino ang bumasag ng salamin sa kanilang pinto. Sinabi naman ni Min Jae na may darating na magpapalit ng sirang glass door. Ngunit laking gulat nila nang makita si Dayon na nakatayo sa harap ng tindahan, seryosong nag-e-exercise. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa loob ng tindahan, takot na baka buksan ni Jihan ang refrigerator. Nang marinig niyang pupunta si Jihan sa palengke para bumili ng gulay, dali-dali siyang tumakbo pa uwi upang ipaalam ito sa kanyang ina. Pagkatapos noon, sumunod kina Jihan ang kanyang ina at lola. Maya-maya, inimbitahan ng dalawa sina Jihan at Min Jae na kumain sa kanilang bahay. Malinaw na may binabalak ang ina at lola ni Dayon. Sa hapagkainan, hawak ng ina ni Dayon ang isang bote ng alak na gawa sa bigas at pilit na nilalagyan ng baso ni Jihan. Plano niyang lasingin si Jihan upang makuha nila ang refrigerator at maiuwi ito. Ngunit hindi nila inaasahan na bago pa man magsimula ang plano, dumating na ang mga pulis sa tindahan. Nandoon pala sila upang kumain. Sa gulat ni Dayon, agad siyang nakilala ng babaeng pulis. Noong gabing naganap ang insidente, abala ang pulis kaya't hindi siya nito nagawang asikasuhin. Ngayon, tinanong siya ng pulis kung ano talaga ang nangyari. Labis na nag-alala si Dayon sa sandaling iyon at napansin iyon ni Jihan. Matapos mag-isip saglit, gumawa ng dahilan si Dayon na may iba pa siyang lakad. Ngunit biglang sabi ni Jihan, hindi ba't may appointment ka na sa akin? Ako ang nauna. Nang makita ni Jihan ang sugat sa kamay ni Dayon, labis siyang nabahala, higit pa kaysa kaninuman. Kahit sinabi ni Dayon na maliit lang na sugat sa balat iyon, ipinilit pa rin ni Jihan na dalhin siya sa doktor. Nang makita niyang ligtas at maayos si Dayon, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Sa daan pa uwi, tinanong ni Dayon si Jihan ng isang tanong, ano ang gagawin niya kung siya naman ang atakihin ng ibang tao? Walang pag-aalinlangan na sinagot ni Jihan na kung mangyari iyon sa kanyang kapatid na babae, papatayin niya ang gumawa nito. Lumabas na matapos mawala ang kapatid ni Jihan, hindi kinaya ng kanyang ina ang matinding pagkabigla. Ngayon, nasiraan na ito ng bait. Kung ikukumpara sa sakit ng loob ng kanyang ina, hindi rin naman nalalayo ang paghihirap at pagkakasala ni Jihan sa sarili. Lagi siyang nakakulong sa kanyang kwarto, at minsan ay iniisip pa niyang naroroon pa rin ang kanyang kapatid sa tabi niya. Kinabukasan, nagplano si Dayon na pumunta sa presinto upang umamin. Hindi lamang dahil sa sikreto sa loob ng refrigerator na makakasakit sa kanyang pamilya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang express delivery service. Nang matanggap niya ang package, labis siyang nagulat. Nalaman ni Dayon na puno ito ng mga regalong dating ibinigay sa kanya ni Jinjon. Pero malinaw na itinapon na niya ang mga yon noon pa. Bakit kaya may nag-impake at nagpadala muli ng mga yon sa kanya? Kasabay nito, sa ibabang bahagi ng boarding house na katabi ng kanilang kapitbahayan, marami ang nagkakagulo.
Nang malaman ni Dayon na may aksidenteng nangyari sa kwartong may puting bintana at kurtina sa ika-4 na palapag, bigla niyang naalala ang sinabi ni Jinjon, doon siya nakatira, sa boarding house na may puting kurtina sa ika-4 na palapag. Dahil sa pag-aalala, nagmadaling pumunta si Dayon sa ilalim ng gusali. Pagdating niya roon, nakita niyang ibinababa ng mga forensic examiner ang isang bangkay mula sa itaas. Habang dinadala ang katawan, natulak si Dayon ng mga tao sa paligid at napasandal siya sa braso ng patay. Sa sandaling iyon, labis siyang natakot. Kasabay nito, naramdaman din ni Jihan ang emosyon ni Dayon. Naalala niya ang sugat sa braso nito, kaya agad siyang nagmadaling lumabas ng bahay para hanapin siya. Nang magkita sila, agad na lumapit si Jihan kay Dayon at tinanong kung may nangyari ba sa kanya. Alam ni Dayon na nakaligtas siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Lumabas na ng salakayin ng mga pulis ang bahay ni Jinjon, nakakita sila ng naagnas na bangkay ng isang babae. Pag-uwi ni Dayon kinagabihan, napansin niyang may kakaiba sa loob ng bahay. Lumabas na nais palang akuin ng kanyang ina ang kasalanan ni Dayon. Kaya habang wala siya sa bahay, sinamantala ng kanyang ina ang pagkakataon para sumulat ng liham. Sa sulat, sinabi niyang siya mismo ang susuko sa mga pulis. Ipinaalala pa ng kanyang ina na alagaan niyang mabuti ang kanilang lola. Pagkatapos mabasa ni Dayon ang liham, agad siyang tumakbo papunta sa presinto. Paglabas nilang tatlo mula sa istasyon, agad na nagtanong ang ina ni Dayon kung bakit nagsumbong ang lola. Si Dayon naman ay nagtanong kung bakit nagdesisyon ang kanyang ina na akuin ang kasalanan. Alam ng ina ni Dayon na maaabutan din ng panahon ang katawan sa loob ng refrigerator. Kahit mapunta siya sa kulungan, hindi niya sisirain ang buhay ni Dayon. Nang marinig ni Dayon ang sinabi ng kanyang ina, hindi niya napigilang umiyak. Sinabi ni Dayon na sa hinaharap, walang sinuman ang papayagang akuin ang kasalanan para sa kanya. Bagaman labis siyang nadismaya dahil sa bangkay, kung maibabalik niya ang araw na yon, susubukan pa rin niyang makahanap ng paraan para makaligtas. Sa sandaling iyon, mahigpit silang nagyakap ng tatlo. Upang magkaroon ng praktikal at epektibong paraan, nagpasya si Dayon na kunin muna ang password sa tindahan sa kabilang kalye. Kinabukasan, nang makita ni Dayon si Jiyon na nag-aayos ng mga gamit, kusang loob siyang tumulong. Gayunpaman, naramdaman ni Jiyon na wala itong mabuting intensyon. Kaya't hindi niya ito pinahintulutang tumulong. Tila hindi nagkamali, nang pumasok si Dayon sa tindahan, agad niyang ipinakita ang layunin. Tinanong ni Dayon kay Min Jae ang numero ng telepono ni Jiyon. Hiningi pa niya ang petsa ng kapanganakan nito. Agad naman na pinagsabihan ni Jiyon si Min Jae na huwag ibigay ang impormasyon kay Dayon. Pakiramdam niya ay kahina-hinala si Dayon. Kung talagang gusto niyang malaman ang impormasyon, kailangan niyang makipaglaro ng gunting bato-papel kay Jiyon dahil ito ay laro na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng kapatid na lalaki at babae. Ngayon, naglaro silang dalawa ng parehong laro. Naglaro sila ng kalahating oras, ngunit hindi pa rin matukoy kung sino ang panalo o talo. Lalo itong nagpatingkad kay Jiyon na si Dayon ang taong may koneksyon sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, agad na tumakbo si Dayon sa tindahan sa kabilang kalye at inilagay ang kaarawan ni Jiyon bilang password. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagawa nga niyang buksan ang pinto. Agad siyang dumiretso sa refrigerator at binuksan ito. Ngunit habang ginagawa ito ni Dayon, nasilayan ni Jiyon ang buong pangyayari sa harap niya. Ang kakaiba, nawala na ang katawan sa loob ng refrigerator. Tinanong ni Jiyon si Dayon kung ano ang hinahanap niya. Nagulat siya at sumagot na nang dumaan siya. Nakita niyang nakabukas ang pinto ng tindahan, kaya pumasok siya. Nang matapos magsalita ni Dayon, papalabas na sana siya. Ngunit hinawakan siya ni Jiyon dahil alam niyang nagsisinungaling siya. May tinatago pa rin siyang bagay. Kinabukasan, sinabi ni Dayon sa kanyang ina ang pagkawala ng katawan. Ngunit sinisi siya ng kanyang ina sa paggawa ng bagay ng mag-isa. Nakakain pa rin siya at nakaupo kahit ganito na ang nangyari. Labis na nagalit ang lola ni Dayon nang makita ang eksenang ito dahil hindi pa rin alam ng buong pamilya kung paano magkaisa. Nagkakasuhan si Dayon at ang kanyang ina. Ilang araw pagkatapos, natakot na ang buong pamilya ni Dayon sa refrigerator. Sa tuwing susubukan nilang buksan ang pinto nito, hindi maiiwasang maisip ang bangkay sa loob. Kaya naman, palaging namuhay sa isang tensyonadong kapaligiran ang tatlo. Kahit tumunog ang doorbell ng express delivery service, sobrang takot nila kaya hindi nila nagawang huminga ng malakas. Pati ang ina ni Dayon ay kinailangan pang aliwin ang sarili. Ngunit, mas natatakot ang tao sa isang bagay, mas malamang na mangyari ito. Nang makita ni Dayon ang police car, agad siyang naghanap ng mapagtataguan. Hindi inaasahan, huminto ang police car sa gilid ng kalsada makalipas lamang ang ilang metro. Sa pamamagitan ng rearview mirror, napansin din ng babaeng pulis si Dayon na nagtatago. Sinabi ng pulis na nais ng pamilya ni Dayon na umamin nang pumunta sila sa presinto, ngunit sa huli, sinabi nilang dumalaw lamang sila. Sinabi ng pulis na bantayan ito ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi ganito ang iniisip ni Pulis Wontak. Akala niya, ang lola ni Dayon ay may Alzheimer's lamang, hanggang sa makita niya si Dayon sa kalsada. Sinabi ng kanyang kutob na palaging iniiwasan siya ni Dayon. Pagkatapos, umikot pabalik si Wontak at gusto siyang pigilan. Sa oras na yon, binuksan ni Jihan ang pinto ng refrigerator at biglang lumitaw sa harap niya ang isang bangkay na nakabalot sa tela. Ngunit biglang pumasok si Min Jae. Natakot si Jihan kaya agad niyang isinara ang pinto ng refrigerator. Sinisi ni Jihan si Min Jae na hindi kumatok. Ngunit nang muling buksan ni Jihan ang refrigerator, ito'y ganap ng walang laman. Lumabas na lahat ito ay haka-haka lamang ni Jihan. Gayunpaman, pinaghihinalaan pa rin niya na itinapon ni Min Jae ang bangkay. Kaya niyakap ni Jihan ang ulo ni Min Jae at tinanong kung ano ang nangyari. Halata na may tinatago si Min Jae kay Jihan. Lumabas na lihim na kinuha ni Min Jae ang buhok ni Jihan at Dayon. Dinala ni Min Jae ang parehong buhok sa ospital para sa DNA test.
Gusto niyang malaman kung magkapatid nga sila. Ngunit hindi alam ni Jihan ang tungkol dito. Sinabi rin ni Min Jae na ipapakita niya sa lalong madaling panahon ang katotohanan kay Jihan. Ngunit na-misinterpret ito ni Jihan bilang sikreto sa refrigerator. Lahat ng ito ay nag-ugat sa sinabi ni Dayon kay Jihan. Dahil hindi niya matiis ang ideya na pumatay ng tao, nagpasya siyang magsabi ng katotohanan. Ngunit agad na nagsisi si Dayon. Ipinaliwanag niya na nagbibiro lamang siya. Ngunit tunay na naniwala si Jihan na may napatay siya. Sinabi niya na pumasok siya sa tindahan sa kalagitnaan ng gabi. Lagi ring nakatayo sa harap ng pinto ang 3 miyembro ng kanyang pamilya na nakasilip. Bukod pa rito, bawat gabi, nararamdaman ni Jihan ang sakit ni Dayon. Mahirap paniwalaan para sa kanya na wala talagang napatay si Dayon. Kasabay nito, nais ng ina at lola ni Dayon na maibsan ang stress. Kaya't pumunta silang dalawa sa plaza para sumayaw. Nakinig sila sa melodya at sinabay ang galaw sa musika. Lubos silang nalubog sa saya. Mabilis nilang nakalimutan ang sikreto sa refrigerator. Nakatuon lamang sila sa pagsasayaw sa plaza ngayong gabi. Ngunit lumapit ang lead dancer sa ina ni Dayon at sinabi na may hihingin siyang tulong sa ina ni Dayon, ang tulungan siyang pumatay ng isang tao. Lumabas na noong gabing iyon, tumakbo si Misuk sa kalye na umiiyak. Noong oras na yon, ang ina at lola ni Dayon ay nagtatapon ng bangkay ni Jinjon. Malinaw na nakita ni Misuk ang eksenang ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Misuk sa ina at lola ni Dayon ang mga pambubugbog na natanggap niya sa bahay. Gayunpaman, ayon sa payo ng ina ni Dayon, ilang ulit nang naisip ni Misuk na tumakas. Ngunit iyon ay makakasakit sa kanyang pamilya at mga anak. Tanging awa ng kanyang asawa ang kanyang maasahan. Pag-alis ni Misuk, lalo pang tumindi ang sama ng loob ng ina ni Dayon. Habang iniisip niya ito, lalo lang siyang napipikon. Dahil ginamit ni Misuk si Dayon para takutin sila. Maliwanag na personal na usapin ni Misuk ito. Bakit kailangan niyang takutin ang ina at lola ni Dayon? Agad na pinayo ng lola ni Dayon ang ina niya na magtiis. Ngunit sinabi ng ina ni Dayon na hindi niya matiis. Agad na kinuha ng lola ni Dayon ang rolling pin at lumabas. Determinado ang lola ni Dayon na hanapin si Misuk upang kausapin. Nakita rin ito ni Dayon. Bago niya may paliwanag kay Jihan, tumakbo na siya palabas. Kinuha ni Dayon ang pala at hinabol ang kanyang ina at lola. Nang makarating sila sa kanto, bigla nilang natagpuan ang isang taong walang malay sa gilid ng kalsada. Agad silang lumapit upang tingnan kung patay na ito. Biglang huminto ang isang police car sa harap nila. Nais ng ina ni Dayon na ipaliwanag sa mga pulis. Ngunit nagdulot ng hindi pagkakaintindihan ang martilyo sa kanyang kamay. Kaya't dinala silang 3 sa presinto. Sa oras na yon, nakita ng kasamahan ni Jihan ang eksenang ito. Sa presinto, patuloy pa ring ipinaliwanag ng ina ni Dayon sa pulis na nang dumaan sila, nakahiga na ang lalaki roon. Wala silang kinalaman dito. Itinuro ng babaeng pulis ang martilyo sa mesa at hindi niya maintindihan kung bakit sila nagdadala ng martilyo sa kalagitnaan ng gabi. Sa oras na yon, dumating na rin si Jihan at Min Jae sa eksena. Pagkatapos, ibinahagi ng isang pulis ang katangian ng salarin. Matangkad ang tao, nakasuot ng itim na coat at baseball cap. Tila may naalala si Jihan. Tiningnan niya ang pulis sa tabi niya. Lumabas na noong gabing iyon, matapos makipag-away ni Won-tak sa isang lasing na lalaki, nabangga niya si Jihan. Basa pa rin ng dugo ang mga kamay ni Won-tak. Ngunit hindi ipinakita ni Jihan ang ginawa ni Won-tak. Nang lumingon si Jihan pauwi, nakakita sila ng kakaibang babae. Si Dayon ay talagang isang malas na tao. Nahihirapan siyang makahanap ng boyfriend. Ngunit ang kanyang boyfriend ay palihim na niloloko siya. Kahit habang nakasakay si Dayon sa bus, nambubuli siya ng mga bastos na lalaki. Pagkatapos ng trabaho ni Dayon, inabala pa rin siya ng kanyang boss. Palaging pinaghihinalaan ni Jihan na si Dayon ang nawawalang kapatid niya. Lihim na kinuha ni Min Jae ang mga sampol ng buhok nila para sa DNA test. Ngayon, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hindi sila magkapatid sa dugo. Nang hingi ni Min Jae kay Jihan na gumawa ng kape para sa kanya, labis ang galit ni Jihan. Hindi matanggap ni Jihan ang katotohanang hindi siya magkapatid sa dugo kay Dayon. Alam ni Jihan na kung tama ang resulta ng pagsusuri, ibig sabihin nito ay patay na ang kanyang kapatid. Nawalan na rin ng pag-asa na matagpuan siya. Mula noon, nagsimula si Jihan na maging malamig kay Dayon. Nang dalhin niya ang pagkain para ibahagi, matigas itong tinanggihan ni Jihan. Naramdaman ni Dayon na kakaiba siya. Diretsahang tinanong niya kung may nagawang mali si Dayon. Agad niyang sinabi na hindi niya ito pinahalagahan noon. Noon, tinitignan lang ni Jihan si Dayon ng may awa. Sinabi rin niya na hindi na siya muling makakaawa pa kay Dayon. Pagbalik ni Dayon sa bahay, agad niyang naalala ang mga imahe noong kanyang kabataan. Nang siya at ang kaibigan niya ay binubuli ng mga lalaki, may isang mabait na lalaki na dumating. Itinulak niya pababa ang masamang lalaki. Sa sandaling iyon, nahulog sa puso ni Dayon ang lalaki. Ngunit hindi alam ni Dayon na ang babaeng binubuli noon kasama niya ay kapatid ni Jihan. Ang batang lalaki na dumating noon ay si Jihan. Hindi maintindihan ni Dayon kung bakit siya ganoon tinrato ni Jihan. Kasabay nito, naglalakad din si Jihan sa sala. Pagkatapos, sabay silang tumakbo sa kalye. Pareho nilang sinabi na may gusto silang sabihin sa isa't isa. Ang nais marinig ni Dayon ay ang paghingi ng tawad ni Jihan. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jihan, sa tingin ko, buhay pa siya. Hindi maintindihan ni Dayon ang sinabi. Araw-araw siyang nag-ehersisyo ng martial arts para protektahan ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na ang unang pagkakataon na ipakita niya ang kanyang kakayahan ay kay Jihan. Nang makita ni Dayon ang sasakyang mabilis na papunta kay Jihan, agad niya itong hinila pabalik. Ipinaliwanag niya na natakot siyang mabangga ito ng kotse. Dahil dito, hindi niya maiwasang humanga sa bagong lakas ng kanyang katawan. Ngunit hindi inaasahan ni Jihan na gagamitin niya ang ganoong lakas.
Naramdaman niya ang pagkakasala at inabot ang kanyang kamay upang tulungan si Ji-hun. Ngunit sa sandaling hinawakan siya ni Ji-hun, tila naramdaman niya na may mali sa pagitan nila. Biglang dumaan ang isang police car. Agad na tinakpan ni Dayon ang kanyang mukha. Tila naintindihan ni Ji-hun ang sitwasyon. Sinabi niya na kung buhay talaga ang bangkay sa refrigerator, hindi na siya matatakot kapag nakita ang pulis. Tama, hindi na isang mamamatay tao si Dayon. Lumabas na dahil sa insidente sa refrigerator, panaginip ni Dayon bawat gabi na bumabalik si Jin-jun upang maghiganti. Kahit nang makita ni Dayon na dumadaan siya sa bisikleta, naramdaman niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Madalas rin siyang makaranas ng halusinasyon. Ngunit hindi inaasahan ni Dayon na matagal nang binabantayan siya ng kapatid ni Jin-jun. Noong gabing iyon, tinawagan ni Yeon-jung ang kanyang nakababatang kapatid na si Jin-jun. Narinig niya ang pag-iyak. Nang maputol ang tawag, nakita rin ni Yeon-jung ang larawan ni Dayon sa tablet ng kanyang kapatid. Sa oras na yon, naramdaman niyang hindi normal ang relasyon ng dalawa. Kaya nagpa siya siyang lapitan si Dayon. Nagpunta si Yeon-jung sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Dayon. Nagkunwaring inimbitahan ni Yeon-jung si Dayon sa hapunan. Layunin ni Yeon-jung na magkaroon ng magandang relasyon kay Dayon. Nais niyang malaman kung nasaan ang nawawalang kapatid niya. Pagkatapos, sinamantala ni Yeon-jung ang pagkakataon upang tanungin si Dayon kung may boyfriend siya. Kasabay nito, sinabi rin niyang nais niyang makilala ang boyfriend ni Dayon. Para kay Yeon-jung, ang kanyang kapatid ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Umaasa rin siya na babanggitin ni Dayon ang pangalan ni Jin-jun. Ngunit sinabi ni Dayon kay Yeon-jung na wala siyang paraan upang makita ito. Nagtaka siya kung bakit at ano ang dahilan. Dahil nawawala si Jin-jun. Araw-araw umiiyak ang kanyang kapatid na babae. Sa umaga, sinabi ni Yeon-jung sa salamin na kung siya ay nasa tabi ni Dayon at hindi pa rin lumilitaw ang kanyang kapatid, papatayin niya si Dayon. Tila nagbabalak si Yeon-jung ng mabagsik na paghihiganti. Ang lalaki ay pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Hindi inaasahan, nakita ito ng batang lalaki sa labas ng pinto. Isinulat niya ang lahat ng nakita at iniabot ang papel kay Ji-hun. Agad na nahanap ng pulis ang lalaki. Pinanood ni Ji-hun ang lalaking haharap sa pag-aresto. Lihim na ipinangako ni Ji-hun sa kanyang puso na tiyak niyang paghihigantihan ang kanyang kapatid. Maliwanag na si Ji-hun ang nagulat sa kanya. Dinala ang lalaki sa presinto. Nang tanungin ng pulis, hindi siya nagsalita. Tila may tinatago siya. Ipinaalam ng pulis sa lalaki na may saksi na nakakita sa kanya kaugnay ng nawawalang babae. Ang lalaki ay guro sa piano ng babae. Ang nagulat sa kanya ay ang nakatatandang kapatid ng babae. Sa huli, pinalaya ang lalaki dahil kulang ang ebidensya. Kahit ang mga kapitbahay ay naramdaman na hindi makatarungan ito sa babae. Nakiusap ang ina ni Ji-hun na ibalik ang kanyang anak na babae. Ngunit hindi umatras ang masamang lalaki. Paglipas ng maraming taon, lumaki na si Ji-hun at bumalik sa kanilang kapitbahayan. Nais niyang malaman kung bakit pinatay ang kanyang kapatid na babae noon. Ngunit, sa araw na yon, biglang tumawag sa kanya ang ina ni Ji-hun at sinabi na nakita niya si Seran, ang nakababatang kapatid ni Ji-hun, sa kalsada. Sinabihan siya ng kanyang ina na magmadali roon. Nagmadali siyang pumunta at nakita ang kanyang ina na nakaluhod sa lupa na nakayapak. Kinuha ni Ji-hun ang mga sapatos ng kanyang ina na nahulog at isinuot ito sa kanya. Ngunit nagsimulang sisihin siya ng kanyang ina. Nakita ni Dayon ang buong eksena. Patuloy na humingi ng paumanhin si Ji-hun sa kanyang ina. Kitang-kita na hindi maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Mula nang mawala si Seran, nasiraan na ng bait ang kanilang ina. Naramdaman ni Dayon ang labis na awa kay Ji-hun. Nang gabing iyon, pumunta si Dayon sa tindahan dahil nais niyang maghanda ng hapunan para kay Ji-hun. Nang marinig ni Ji-hun ang ingay, lumabas siya mula sa bahay sa tabi. Ang kusina, na dating para lamang sa isang tao, ngayon ay naging abala ng hindi pangkaraniwan. Nang panoorin ni Dayon si Ji-hun na kumakain, hindi niya mapigilang lumuhod ang lungkot sa kanyang puso. Naramdaman din ni Ji-hun ang kakaibang damdamin. Dahil sa eksenang nakita ni Dayon noong araw, palagi siyang nag-aalala kay Ji-hun. Ngunit sinabi nito na maayos lang siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniwala at lumuha ng awa. Dahil may telepathic na koneksyon si Ji-hun kay Dayon. Kapag nasasaktan siya sa puso dahil sa iba, nararamdaman ni Ji-hun ang kanyang emosyon. Hindi umiiyak si Ji-hun dahil sa pagdurusa sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang lungkot sa kanyang puso. Nang umuwi si Dayon, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Naguluhan si Dayon at pinalakas ang kanyang lakad. Samantala, papalapit ang tao sa kanyang likuran. Kinuha ni Dayon ang isang ballpen mula sa kanyang bulsa at handa nang lumaban sakaling umatake ang kalaban. Tanging nang makita ng ina ni Dayon na malayo na siya, saka lamang huminga ng maluwag ang kanyang ina. Galit na tinanong ni Yeon-jung kung ano ang ginagawa niya. Tinanong ng ina ni Dayon si Yeon-jung kung bakit niya sinusundan ang kanyang anak na babae. Sa totoo lang, matagal nang pinaghihinalaan ni Yeon-jung na pinatay ng pamilya ni Dayon ang kanyang nakababatang kapatid. Ngayon, hindi na niya itinatago ang anuman. Nagsalita si Yeon-jung ng tapat at nagpatuloy sa pagtatalo sa ina ni Dayon. Biglang dumating din ang lola ni Dayon sa eksena. Nakita ito ni Yeon-jung at lalo pang nagpanik. Handa siya para sa isang laban. Ngunit ang matandang babae ay hindi basta-basta mapapatalo. Sinermunan ng matanda si Yeon-jung, sinasabi na kung magpapatuloy siya sa pagiging matigas, papatayin din niya ito. Pagdating ni Dayon sa bahay, bigla siyang nakatanggap ng kakaibang mensahe. Binuksan niya ito at nakita ang nilalaman. Nang makita ni Dayon ang mensahe, natakot siya. Lumabas na ang nagpadala ng mensahe ay si Jin-jun. Sinabi niya na palihim niyang babantayan si Dayon araw-araw. Sinabi rin niya na bibisitahin niya ang mga kaibigan ni Dayon. Sa totoo lang, hindi siya namatay noong gabing iyon. Nakaligtas si Jin-jun mula sa refrigerator. Dinala siya sa ospital para gamutin. Araw-araw, hindi nakalimot si Jin-jun na magpadala ng mensahe kay Dayon.
Ipinahayag niya na bilang kanyang boyfriend, patatawarin niya si Dayon sa kanyang mga ginawa. Kasabay nito, dumating din si Yeonjung kay Dayon. Siyempre, alam ni Dayon kung sino ang babaeng ito. Sinabi ni Yeonjung na labis siyang nag-aalala sa pagkawala ng kanyang kapatid araw-araw. Nakiusap si Yeonjung kay Dayon na tulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid. Pagkatapos, pumunta si Jinjun sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Jihan. Ngunit hindi siya kilala ni Jihan. Sinabi ni Jihan na hindi pa bukas ang tindahan. Kaya pinayuhan niya si Jinjun na lumabas. Ngunit hindi lang basta hindi lumabas si Jinjun. Nagsabi rin siya ng ilang napakalitong mga salita kay Jihan. Sinabi ni Jinjun na may kaugnayan siya sa tindahan na ito. At ang kanyang girlfriend ay nakatira sa tapat lamang ng kalye. Kaya maaaring magiging regular customer siya dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis si Jinjun sa tindahan. Sa oras na ito, tila may naisip si Jihan. Nagmadali siyang lumabas ng tindahan. Tumawag siya kay Dayon upang paalalahanan siyang huwag pumasok sa maliit na eskinita. Ngunit huli na ang lahat. Matagal nang naghihintay si Jinjun sa kalye para kay Dayon. Sinabi ni Jihan na pupunta siya agad. Hindi pinatay ni Dayon ang kanyang telepono. Nang marinig ni Dayon mula sa mga kapitbahay na nasaktan siya ng iba, nagmadali siyang bumalik sa tindahan. Pagdating niya roon, nakita niya si Jinjun na nakaupo pa rin ng ligtas. Kahit ganoon, iginiit pa rin ni Dayon na tumayo siya at suriin si Jinjun. Tinanong niya kung nasaktan siya. Naramdaman ni Dayon na hindi ito aksidente sa trapiko. Pagkatapos, nalunod siya sa sariling iniisip. Hindi niya narinig ang sinabi ni Dayon. Upang maputol ang iniisip ni Dayon, lumapit siya sa kanya. Tinitignan niya ito ng mabuti na nakalubog pa rin sa iniisip. Ngunit agad niyang itinulak ang ulo ni Dayon palayo. Nang makarating si Dayon sa eksena kung saan muntik masagasaan si Jihan ng sasakyan, agad siyang natigilan. Ang pader ng kanilang bahay ay nabasag ng maraming piraso. Hindi na buo ang Hotpot restaurant gaya ng dati. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang driver na nagdulot ng aksidente ay palihim na nakatayo sa tindahan ni Jihan at tumitingin sa loob. Hindi inaasahan, nahuli siya ni Jihan habang nagtatapon ng basura. Tila natakot ang driver sa isang bagay, kaya inimbitahan siya ni Jihan sa loob ng tindahan upang uminom ng tsaa at makipag-usap. Sa ilalim ng mga tanong ni Jihan, biglang nagulat ang driver at lumuhod sa lupa. Nakiusap siya kay Jihan na patawarin siya. Sinabi rin niya kay Jihan na wag tawagan ng pulis. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng driver kung bakit niya sinakyan ang kotse upang atakihin si Jihan. Lumabas na hindi namatay si Jinjun kundi nakatakas. Habang tumatawid sa kalsada, nabangga siya ng kotse ng driver. Pagkatapos noon, dinala ng driver ang katawan ni Jinjun sa labas ng lungsod. Nang ihahanda na niyang ilibing ang katawan, biglang nagising si Jinjun. Pagkatapos, iniutos ni Jinjun sa driver na maghiganti kay Jihan. Sinabi rin ni Jinjun na may video evidence siya na nabangga siya ng driver. Ngunit lahat ng ginawa ni Jinjun ay para kay Dayon. Dahil noong gabing iyon, sinira ni Jihan ang mabuting plano niya. Nangahas pa si Jihan na maging malapit kay Dayon sa harapan pa mismo ni Jinjun. Dahil dito, napuno ng galit ang puso ni Jinjun. Sa gabi, habang naglilinis ang ina ni Dayon sa tindahan, pumasok ang isang kakaibang lalaki. Tinanong niya kung may nangyari rito, kung may nasaktan o namatay. Naramdaman ng ina ni Dayon ang kakaibang sitwasyon. Pagkatapos, muling lumabas si Jinjun sa tindahan. Biglang may naisip ang ina ni Dayon. Kahit isang beses lamang niya nakita si Jinjun, naaalala pa rin niya na ang lalaking iyon ay ang bangkay na kanyang binalot. Pagkatapos, inimbitahan ng ina ni Dayon si Jinjun sa isang restaurant para sa pagkain. Hiniling ng ina ni Dayon na huwag nang abalahin ni Jinjun ang kanyang anak na babae. Tinanong din niya kung ano ang ginawa ni Jinjun kay Dayon noong araw na yon. Ngunit mumingiti lamang si Jinjun at tinanong kung sino ang naglagay sa kanya sa refrigerator noon. Hindi nag-atubiling akuin ng ina ni Dayon ang responsibilidad. Tahimik niyang kinuha ang martilyo, handang ilabas ang galit sa ngalan ng kanyang anak na babae. Hindi rin nagtago si Jinjun. Sabay-sabay kinuha ng tatlo ang kanilang mga sandata. Habang naghahanda silang kumilos, biglang dumating si Jihan. Ngunit hindi na nag-alala si Jihan na itago ang sarili. Tinanong ni Jihan kung iniutos ni Jinjun sa driver na maghiganti sa kanya. Ngunit tila hindi natakot si Jinjun. Sa halip, nagbanta si Jinjun na kung i-report ito ni Jihan sa pulis, kasamang kakasuhan pati ang buong pamilya ni Dayon. Kinabukasan, natuklasan ni Dayon at kanyang ina nasira ang kamera sa kalsada na tila ginawa ng iba. Naramdaman ni Dayon na may naintindihan siya. Kaya nagdesisyon si Dayon na pumunta sa presinto upang i-report ito. Hindi inaasahan, nakita ng driver ang eksena. Akala niya ay iulat siya ni Dayon kaya mabilis siyang nagmaneho upang huminto sa tabi niya. Sinabi niya na nangako si Jihan na hindi magre-report sa pulis. Kaya bakit narito si Dayon ngayon? Lumabas na hindi alam ni Dayon ang tungkol dito. Sa pagkakataong ito, aksidente lang ang pag-amin ng driver. Pagkatapos, sa ilalim ng pagtatanong ni Dayon, kinailangan ng driver na aminin ang katotohanan tungkol sa nakaraang aksidente sa kotse. Kasabay nito, nasa tindahan si Jihan at naramdaman din niya ang emosyon ni Dayon. Mabilis siyang tumakbo sa kanya, ngunit malamig siyang tiningnan. Naramdaman din ni Jihan ang pag-aalala ni Dayon. Bilang tugon sa pag-aalala at pagtatanong ni Jihan, lumitaw si Dayon na malungkot at hindi masaya. Hindi hanggang sa gabi muling pumunta si Jihan kay Dayon. Tiyak niyang may nangyari. Ngunit biglang sinabi ni Dayon kay Jihan na dapat nilang tapusin ang relasyon. Nang marinig ito ni Jihan, iginiit niyang bigyan siya ng dahilan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gusto niyang tapusin ito. Pagkatapos malaman ni Dayon ang katotohanan mula sa driver, naisip niya na dapat niyang panatilihin ang distansya kay Jihan. Sa ganoon lamang magiging ligtas siya. Ayaw ni Dayon na muling idamay si Jihan sa problema. Kaya pumunta siya sa kumpanya kung saan dati silang nagtrabaho ni Jinjun.
Pagkatapos tingnan ni Dayon ang resume ni Jinjon, naglakad siya pauwi ng mag-isa. Ngunit biglang nakatanggap si Dayon ng tawag sa telepono. Sa oras na ito, nakatayo si Jinjon sa tapat ni Dayon. Ngunit hindi siya natakot dahil kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Ipinaalam ni Dayon kay Jinjon na isusuko niya ang sarili. Hiniling din niya sa kanya na sundan siya. Pagkatapos maglakad ni Dayon patungo sa presinto, tumawag si Yeonjong. Bago yon, nakatanggap na ng text message si Yeonjong mula kay Dayon. Pagbalik ni Dayon sa tindahan, sinundan siya ni Jinjon doon. Nang makita ni Yeonjong ang nakababatang kapatid na matagal na niyang hinahanap, hindi siya nagulat o na-agitate. Sa halip, kinuha niya ang kutsilyo at tumakbo patungo sa kanyang kapatid. Kitang-kita na nais lamang ni Yeonjong na patayin agad ang kanyang kapatid. Ngunit dahil sa malaking diferensya sa lakas, itinapon pa rin siya ni Jinjon. Galit na sinubukang suntukin ni Jinjon si Yeonjong, ngunit pinigilan siya ni Jihan. Kasabay nito, ang tunog ng pagtatalo ay nagpukaw din ng atensyon ng kapitbahay sa kabilang kalsada. Kinuha ng ina at lola ni Dayon ang kanilang pamalo at tumakbo dahil nais ng ina ni Dayon na ilabas ang galit sa ngalan ng anak. Biglang naging magulo ang buong tindahan. Biglang dumaan at huminto ang isang police car. Sa oras na yon, tumigil ang mga tao sa tindahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, inireport ni Jinjon sa babaeng pulis na nais patayin siya ni Yeonjong sa kutsilyo. Ngunit dahil lahat ay nag-deny, dito nagtapos ang insidente. Pagkatapos ng pangyayari, pinaghihinalaan ni Dayon si Yeonjong kung nakababatang kapatid ba niya si Jinjon. Kaya bakit niya nais patayin ang kanyang kapatid? Sinabi ni Yeonjong na dati ay may nakababatang kapatid na babae siya. Hindi nagtagal, nakipag-date ang nakababatang kapatid kay Jinjon, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanilang relasyon. Agad namang nagpadala ng mensahe sa kanya ang nakababatang kapatid ni Yeonjong. Sinabi ng nakababatang kapatid ni Yeonjong na lalabas siya upang magpakalma, kaya hindi na kailangang mag-alala si Yeonjong. Pagkatapos, pumunta si Yeonjong sa presinto upang i-report ang kaso. Ngunit napakatalino ni Jinjon. Sa oras na yon, pumunta rin siya sa presinto upang mag-report ng kaso. Sa ganoong paraan, naloko ni Jinjon si Yeonjong. Sinabi ni Jinjon kay Yeonjong na huwag na mahalin ang kanyang kapatid dahil hindi na siya babalik. Agad na sumakay si Jinjon sa bus. Nang makareact si Yeonjong, huli na ang lahat. Mula noon, hindi na nakita ni Yeonjong ang salbahe na si Jinjon hanggang sa makita niya sa TV ang labi ng nawawalang babae. Kinumpirma ng pulis na ang patay na yon ay kapatid ni Yeonjong. Lumabas si Dayon at gagawa sana ng paglilinis sa mga basag na salamin na ginawa ng kanyang ina. Sa oras na yon, nakita niya si Jihan. Sinabi niya sa kanya na tapos na sila. Ipinaalala niya sa kanya na hindi na dapat makialam sa kanyang personal na buhay. Ipinahayag din niya na magreretiro siya bukas. Pinarusahan pa niya si Dayon dahil medyo late umuwi. Ang kanyang pag-aalala ay madalas nagpapabahala sa kanya. Palaging nakakaramdam ng kawalang katiyakan si Dayon, kaya tinanong niya kung may kinalaman ba ito kay Dayon kung umuwi siya o hindi. Ngunit hindi niya alam na nararamdaman ito ni Jihan. Ngunit konserbatibo si Jihan, kaya sinabi lang niya na nakakahiya sa kanya kapag late siya umuwi. Ano ang dahilan? Lubos na nalito si Dayon sa sinabi ni Jihan. Sa harap ng isang taong tulad ni Jihan na palaging paikot-ikot magsalita, direktang tinanong ni Dayon kung gusto ba niya siya. Ano kung oo? Maliwanag na sagot lang iyon, ngunit muling pinainit ang kanilang relasyon na natapos na. Kaya nangako si Dayon kay Jihan na hindi siya mawawala. Kinabukasan, dahil nais ni Dayon imbestigahan si Jinjon, pumunta siya upang hanapin si Jihan. Ipinakita niya sa kanya ang account ng kaibigan ni Jinjon. Pinaghihinalaan ni Jihan na dati ay nanirahan si Jinjon sa parehong kapitbahayan nila dahil sinabi ni Jinjon kay Dayon na ang unang pagkikita nila ay hindi sa kumpanya. Sa oras na ito, tila alam na ni Jihan kung sino talaga si Jinjon. Dinala ni Jihan si Dayon pauwi at sinabi na kailangan niyang hanapin ang isang bagay. Sa pagkakataon, bukas ang kwarto ng kapatid ni Jihan, kaya pumasok si Dayon. Ngunit ang ikinagulat ni Dayon ay nakita niya ang kanyang sarili sa larawan sa mesa at ang batang babae sa tabi niya ay ang kapatid ni Jihan. Pagkatapos, biglang bumalik ang alaala ni Dayon sa nakaraan. Noon, siya ay na-isolate at nag-iisa. Si Siran ang naging kalaro ni Dayon. Ngunit nang sinubukan ni Dayon alalahanin muli ang nakaraan, hindi niya maintindihan kung bakit masakit ang kanyang ulo. Sa oras na yon, pumasok si Jihan at nakita si Dayon na nakatingin sa larawan sa mesa, kaya tinanong niya kung kilala niya si Siran. Ngunit biglang mensahe sa telepono ang nakasagasa sa iniisip ni Dayon. Dinala ni Jihan si Dayon pabalik sa tindahan at umalis ng mag-isa. Biglang bumalik sa alaala ni Dayon ang maraming taon na ang nakalipas. Lahat ng malabong mga imahe mula noon ay malinaw na lumitaw sa kanyang isip. Ang batang lalaki na nagsumbong sa kanyang ama ay ngayon si Police Officer Jinjon. Ang taong nangbuli kay Dayon at Siran ay si Jinjon. Ang taong nagprotekta sa dalawa ay si Jihan rin. Sa sandaling ito, agad na nag-alala si Dayon para kay Jihan. Naalala niya ang ekspresyon niya pagkatapos makita ang mensahe kanina. Hinulaan niya kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos, nagmadali si Dayon palabas ng tindahan. Kasabay nito, muling nakita ni Jihan ang kanyang dalawang kaklase. Lumabas na ang mensahe na natanggap ni Jihan ay ipinadala ni Jinjon. Sinabi ni Jinjon na nakita niya ang taong kumuha kay Siran noong nakaraang taon. Ngunit ngayon, napakaraming hindi kanais-nais na bagay ang nangyari sa pagitan nila ni Jinjon. Kaya hindi magiging madali para kay Jinjon na sabihin ang katotohanan. Agad silang nag-away. Matapos silang mag-away ng ilang sandali, hindi na kinaya ng isa pang kaibigan. Kaya pumasok siya upang pigilan sila. Pagkatapos noon, dumating din si Dayon. Narinig din niya ang lahat ng sinabi ni Jinjon. Lumapit si Dayon. Sa sandaling iyon, lumitaw sa isip ni Dayon ang imahe ng apat nilang kabataan noon. Dahil sa kanyang hilig sa paglalaro, nawala ang nag-iisang kapatid ni Jihan.
Hanggang ngayon, naniniwala si Jihan na hanggat susubukan niya ng husto, malilimutan niya ang sakit sa puso. Ngunit hindi ganoon ang buhay. Mula nang mawala ang kapatid ni Jihan, palaging naglalakad-lakad ang ama ni Jihan sa paghahanap sa kanya. Paminsan-minsan lang siya umuwi. Ngunit pagkatapos noon, nagmadali siyang hanapin ang kanyang anak na babae kahit saan. Kaya sinundan ni Jihan ang kanyang ama sa bus station. Nais niyang pigilan ang kanyang ama at sabihin na huwag na lumabas. Ngunit hindi pa rin sumuko ang ama sa kanyang anak na babae. Nakiusap si Jihan sa kanyang ama na bumalik. Inamin niya na siya ang may sala. Ngunit determinado pa rin ang ama ni Jihan na magpatuloy sa paghahanap sa kanyang anak na babae sa walang saysay. Ngunit walang inaasahan na hindi nagtagal, pupunta si Jihan sa presinto. Ibinigay ng pulis ang pitaka ng kanyang ama at ipinaalam na nawawala ang kanyang ama. Hindi makahanap ng anumang consumer records o impormasyon ang pulis tungkol sa kanyang ama. Agad ding nasiraan ng bait ang kanyang ina. Dahil sa pagkawala ni Siran, biglang nasira ang masayang pamilya. Hanggang sa isang araw, nakatanggap si Jihan ng text message na may kinalaman kay Siran. Sinabi ni Jinjun kay Jihan na nakita niya ang lalaking nang kidnap kay Siran. Ngunit ngayon, napakaraming bagay na nangyari sa pagitan nila. Siyempre, hindi basta-basta sasabihin ni Jinjun kay Jihan ang katotohanan. Agad silang nag-away. Pagkatapos ng insidenteng ito, pumunta si Jihan upang hanapin ang suspect na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae. Dahil sinabi ng lalaking ito kay Jihan na siya ang dapat nagdala kay Siran noon. Tinanong ni Jihan kung ano nga ba talaga ang nangyari noong araw na yon. Noong araw na yon, nasaktan ang binti ni Siran. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakauwi. Kahit naguro si Incheon ni Siran, umalis siya nang makita na kailangan nito ng tulong. Dahil dito, labis na nagsisi si Jinjun hanggang ngayon. Sa kanyang pag-uwi, tinawagan ni Jihan si Jinjun. Sa oras na yon, sumusunod si Jinjun sa utos ng iba. Ibinigay ni Jinjun ang telepono sa misteryosong lalaki. Pagkatapos, binuksan ng misteryosong lalaki ang speakerphone. Tinanong ni Jihan si Jinjun tungkol sa sinabi niya noon nang makita niyang dinadala si Siran. Ngunit sa pagkakataong iyon, itinanggi ni Jinjun. Labis na natakot ang kanyang mukha. Malinaw na ayaw ni Jinjun na malaman ng misteryosong lalaki na nakita niya ang pumatay noong araw na yon. Kitang-kita sa mga mata ni Jinjun ang labis niyang takot sa misteryosong lalaki. Pagkatapos, sinabi ni Jinjun ang isang napakalitong bagay. Tinanong ni Jinjun ang ama ni Jihan kung malusog pa siya. Namangha si Jihan sa lugar dahil nawawala ang kanyang ama. Tila alam na ni Jinjun ang katotohanan sa lahat ng nangyari. Ngunit nang muling magtanong si Jihan, kinuha ng misteryosong tao ang telepono ni Jinjun. Pagkatapos ay isinara niya ito. Hawak ni Jihan ang larawan ng kanyang ama at umiyak. Samantala, nasa kabilang bahagi ng kalsada si Dayon at bigla niyang naramdaman ang emosyon ni Jihan. Maging ang puso niya ay sumakit ng hindi maipaliwanag. Hindi maiwasang umiyak ni Dayon. Sa ganitong paraan, bigla napunta si Dayon sa tindahan ni Jihan. Sinabi niya na may kakaibang pakiramdam siya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Dayon, tumakbo si Jihan patungo sa kanya. Agad silang naghalikan ng matamis. Napakaganda ng sandaling iyon at parehong labis ang kaligayahan nila. Ngunit agad na humingi ng paumanhin si Jihan kay Dayon. Hindi inaasahan, hindi lamang siya nagalit, pinuri pa niya ang galing ni Dayon sa paghalik. Habang nagbabalik tanaw sa pakiramdam ng halik kanina, dumating si Min Jae sa tindahan. Bigla silang natigilan, nahihiya. Gusto rin ni Min Jae na makahanap ng taguan para hindi masyadong mahihiya. Pagdating ni Dayon sa bahay, punong-puno ang isip niya ng alaala ng halik kanina. Paulit-ulit niya itong iniisip at hindi sinasadyang natawa ng masaya. Kinabukasan, habang kumakain ng hapunan si Dayon kasama ang kanyang ina at lola, ngumingiti pa rin siya na parang nanalo sa loto. Nang makita siya ng ina niya, agad itong nagtanong kung ano ang nangyari. Ngunit aksidenteng nasabi ni Dayon ang isang bagay na hindi niya dapat nasabi. Mabilis niyang ipinaliwanag na panaginip lang iyon. Ngunit idinagdag pa ng kanyang ina na kung si Jihan ang taong gusto niya, hindi iyon papayagan. Nang marinig iyon ni Dayon, agad siyang nagduda. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit hindi papayagan. Ngunit ang sagot lamang ng kanyang ina ay hindi magalang ang pamilya ni Jihan. Pagkatapos umakyat si Dayon sa taas, tila nawala ng espiritu ang kanyang ina. Parang may tinatago ang kanyang ina sa kanya. Dahil may pagpupulong siya kay Jihan, sinimulan ni Dayon ang pagpapaganda ng sarili. Sinubukan niya ang maraming iba't ibang damit. Sa oras na yon, naramdaman ni Dayon na ang karaniwang damit na suot niya ay hindi maganda kahit kaunti. Pagkatapos noon, masayang pumunta si Dayon sa tindahan ni Jihan. Ngunit nang dumating siya sa tindahan, basta nalang binati siya ni Jihan tulad ng dati. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi mahanap ni Jihan ang kanyang telepono, kaya tinanong niya si Dayon na tawagan ang kanyang numero. Sa oras na yon, nakita niya ang pangalan sa screen ng telepono na nakalagay ang kanyang pangalan bilang Hapat Restaurant. Halos mabaliw siya. Kaya nang nag-iisip si Yeonjung at Jihan ng pangalan para sa tuta, sinabi ni Dayon mula sa malayo na dapat tawagin nilang handog ang aso. Narinig iyon ni Jihan at natigilan siya sa lugar. Hindi pa hanggang sinabi ni Dayon kay Jihan na tinanggihan siya niya, inamin niya sa kanya na mula nang mawala ang kanyang kapatid at ama, hindi na siya nangahas umasa sa masayang buhay. Ngunit nang lumitaw si Dayon, nagbago ang buhay ni Jihan. Parang siya lang ang liwanag sa madilim na buhay niya. Sinabi rin ni Jihan na mula ngayon, susubukan niyang itago ang kanyang negatibong emosyon. Susubukan niyang mabuhay ng masaya. Nang malaman ni Dayon ang puso ni Jihan, natuwa siya tulad ng isang bata. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Jihan mula kay Jinjun. Pagkatapos, pumunta siya sa presinto. Lumabas na noong gabing iyon, matapos makasalubong ni Jinjun ang misteryosong lalaki, sinadya niyang ibagsak ang kanyang telepono sa eskinita. Ang layunin niya ay pigilan ang pulis na mahanap siya.
Dahil ang bahay kung saan nakatira si Jinjun ay dating natagpuan ng forensics na may katawan ng isang babae. Pagkatapos, sinabi ni Jihan kay Pulis Won-tak na si Jinjun ay dati rin niyang kaklase. Kaya kung may mangyari, dapat ipaalam ng pulis kay Jihan. Hindi nagtagal, dumating sina Won-tak at Jihan sa restaurant. Isa pang tao rin ang inimbitahan, ang patrolman ng kapitbahayan. Mula nang mawala si Siran, bawat gabi ay nananaginip ng masama ang pamangkin ni Chun-ok. Madalas siyang naglalakad mag-isa sa liblib na kalsada. Sumunod sa ilaw ng kalye, nakarating siya sa pulang gate. Sa gabi, naglalakad mag-isa pauwi si Dayon. At biglang, ang eksena sa kanyang panaginip ay tila eksakto sa kasalukuyan. Pagkatapos, sinimulan ni Dayon isipin ang sinabi sa kanya ni Jinjun. Sinabi niya na ang unang pagkikita nila ay sa eskinitang ito. Pagkatapos, lumitaw sa isip ni Dayon ang imahe mula 10 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, dinala ni Jinjun si Dayon sa pulang gate sa panaginip na yon. Hindi matandaan ni Dayon kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Upang mahanap ang gate, masigasig na nag-jogging si Dayon tuwing umaga. Tumakbo siya sa bawat sulok ng kalsada. Sa tuwing tatakbo siya, minamarkahan niya ito gamit ang pulang panulat. Kasabay nito, nililinaw ni Jihan ang mga detalye. Kaugnay sa pagkawala ng kanyang kapatid, napag-alaman na ng patrolman na hindi si Wei Chan ang salarin. Bagamat noong taong iyon, may dalawang mahalagang ebidensya na natuklasan. Ang una ay nakita ng anak ni Wei Chan na naglabas siya ng mga damit na may dugo. Ang pangalawang ebidensya ay si Wei Chan ang huling taong nakakita kay Siran. Dahil dito, siya ay inaresto ng pulis. Noong taong iyon, matapos maaresto si Wei Chan, labis ang pinsalang tinamo ng kanyang klase sa pagtuturo ng piano. Pagkatapos ng insidenteng iyon, madalas pumunta si Wei Chan sa bar para mag-perform. Halata na guro siya, ngunit kailangan niyang magtrabaho sa bar. Dahil dito, labis siyang nahiya. Ang dugo sa kanyang kamiseta ay mula sa isang away sa bar. Sinabi ni Jihan na noong taong iyon, may ebidensya na nagpapatunay na inosente si Wei Chan. Ngunit bakit walang nag-advocate upang ipaliwanag ito ng malinaw? Ngunit ipinagpatuloy ng patrolman ang nakakagulat na katotohanan, tiyak na ang chief ang pumatay. Sinira niya ang ebidensya, pinilit ang pulis na pakawalan si Wei Chan. Halata na nais ng chief na sisihin si Wei Chan, kaya walang naglakas loob na tulungan siyang malinis ang kanyang pangalan. Ngunit nang marinig ito ni Won-tak, hindi na niya matiis. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng restaurant. Lumalabas na anak ni Wei Chan si Won-tak. Noong taong iyon, siya ang nag-report sa kanyang ama. Agad pinigil ni Jihan si Won-tak. Nais na huli na patayin ng chief dahil maling ipinagpalagay ng mundo na ang kanyang ama ay pumatay. Dahil dito, hindi na naglakas loob si Won-tak na mabuhay ng may kahihiyan sa loob ng maraming taon. Mula noon, tuluyang nasira ang relasyon ni Won-tak sa kanyang ama. Ngayon, nais na lamang niyang gumawa ng isang bagay para sa kanyang ama. Binalaan ni Won-tak si Jihan na huwag siyang hadlangan. Pupunta siya upang hanapin ang chief. Ngunit ang sinabi ni Jihan pagkatapos ay nagpagising kay Won-tak. Sinabi ni Jihan kay Won-tak na pumunta at humingi ng tawad. Samantala, nasa library si Dayon, ginagawa ang kanyang pagsasalin. Matamis niyang ipinadala kay Jihan ang mensahe upang hindi siya mag-alala. Ngunit bago pa man makalabas si Dayon ng library, bigla namang dumating si Jinjun. Tinanong ni Dayon kung sino ang misteryosong tao na nakasalubong ni Jinjun noong araw na yon. Biglang nagalit si Jinjun. Pakiramdam niya, lahat ng iniimbestiga ni Dayon ay para kay Jihan. Ngunit agad namang humupa ang galit ni Jinjun. Tila alam na niya ang lahat. Sinabi niya na hindi kailanman ikakasal si Dayon kay Jihan. May dahilan ang lahat ng sinabi niya. Pagkatapos magsalita, umalis si Jinjun na nag-iwan kay Dayon sa labis na kalituhan. Hinintay ni Dayon si Jihan na dumating. Nang magkita ang dalawa, patuloy na humingi ng paumanhin si Jihan kay Dayon. Ramdam niya na na-involve niya ito sa problema. Mariing itinanggi ito ni Dayon. Ang iniimbestiga niya ay ang pulang pintuan sa kanyang panaginip sa nakaraang 20 taon. Dahil minsang sinabi ni Jinjun kay Dayon na siya ang huling nakakita kay Siran. Marahil nakita na ni Dayon ang huling imahe ni Jihan. Ngunit nang makita ni Jihan ang sugat sa leeg ni Dayon, parang nabaliw siya sa galit. Pati siya ay sinisi si Dayon sa hindi pagsasabi at pagpunta kay Jinjun. Pagkatapos, sinabi ni Jihan kay Dayon na ayaw niyang malagay ito sa panganib. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Dayon. Nang tinignan niya ang sugat sa leeg nito, labis na sumakit ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Dayon si Jihan ng may pagmamahal. Gabing iyon, magkahawak kamay silang naglakad sa kalsada. Tila nakalimutan nila ang lahat ng kanilang alalahanin at pangamba. Bigla, naalala ni Dayon ang sinabi ni Jinjun. Hindi mo kailanman makakasama si Jihan at may dahilan kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, kahit ano pa man ang nangyari, hindi natakot ang dalawa. Napakaganda ng pagmamahalan. Kahit nang namimili sila, ipinakilala lamang ng sales clerk ang isang uri ng alak kay Dayon. Biglang naging sensitibo si Jihan. Agad siyang nakialam upang pigilan sila. Bagamat hindi kasing alam ni Jihan ang mga sangkap ng alak tulad ng sales clerk, nakapagbigay pa rin siya ng ilang paliwanag. Kahit nang bumalik si Jihan sa kanyang bayan para bisitahin ang kanyang ina sa kaarawan, sinundan siya ni Dayon. Nang makita ni Jihan si Dayon na sumusunod, sabik at mausisa siyang naramdaman. Hindi niya alam kung bakit naroroon siya. Nakatayo sila sa ilalim ng puno na puno ng bulaklak. Kinuha ni Dayon ang mga bumagsak na petals at ibinigay kay Jihan. Sinabi rin niya na magbibigay siya ng regalo sa kaarawan niya. Masayang hinalikan ni Jihan si Dayon sa noo. Ngunit nakita ito ni Jinjun na nakatayo sa malayo. Sa sandaling iyon, labis siyang naiinis. Tila may pinaplano siyang gagawin. Nang bumalik mag-isa si Jihan sa tindahan, naroon na si Jinjun. Sinabi ni Jinjun kay Jihan na magbibigay siya ng malaking regalo sa kaarawan niya ngayon. Agad silang pumunta sa kalapit na dome.
Samantala, nasa bahay si Dayon, nire-review ang mga ruta na dinaanan niya para hanapin ang pulang gate. Naalala ni Dayon ang pintuan na dinaanan niya noong araw na yon. Ramdam niya na ito ay pamilyar. Kaya tumakbo si Dayon palabas ng bahay. Kinuha ni Jinjun ang isang game console mula sa kanyang bulsa at tinanong si Jihan kung may natatandaan siya rito. Sinabi ni Jinjun kay Jihan na wala siyang pera noon para bumili ng game console. Kaya't pinapanood na lamang niya ang iba na nagdadala ng game console pauwi. Ngunit noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki kay Jinjun at sinabi na hanggat tutulong siya sa misteryosong tao sa isang bagay, bibilhin ng lalaki ang game console para sa kanya. Ang tinutukoy ng lalaki ay linlangin ang kapatid ni Jihan. Pinuntahan ni Jinjun si Seiran na masakit ang binti at sinabi na may gamot siya sa bahay. Kaya pumunta ang babae sa kanyang bahay upang maglagay ng gamot sa kanyang binti. Pagkatapos, dinala ni Jinjun si Seiran sa pulang bakal na gate. Nang makapasok si Seiran sa gate, tumakas si Jinjun. Nang malaman ni Jihan ang lahat, nagalit siyang husto at sinuntok si Jinjun. Ngunit sinabi ni Jinjun kay Jihan na alam din ni Dayon kung sino ang kumuha kay Seiran. Tinanong din niya si Jihan kung gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Dayon ito. Lumabas na pagkatapos linlangin ni Jinjun si Seiran patungo sa bakuran, napansin niya na walang baterya ang game console. Kaya't sumunod si Jinjun sa kasunduan sa misteryosong tao upang kunin ang mga baterya. Niloko rin ni Jinjun si Dayon. Nang makita ni Jinjun si Dayon na naglalaro sa gilid ng kalsada, tinanong niya ito kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Sinabi rin ni Jinjun kay Dayon na naroroon din si Seiran na naglalaro. Kasabay nito, natagpuan ni Dayon ang pulang gate. Tiningnan niya ang natitirang bakas ng pintura. Pumasok si Dayon sa bakuran at dahan-dahang binuksan ang pinto ng basement. Pagkatapos, gamit ang liwanag mula sa kanyang telepono, dahan-dahan siyang bumaba. Nang buksan niya ang panloob na pinto, nakita niya ang mga imahe sa harap niya. Lumitaw sa isip ni Dayon ang mga alaala mula sa maraming taon na nakalipas. Pagkatapos, tinakpan ng isang misteryosong tao ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Dayon ang takot habang naalala ang masakit na alaala. Lumalabas na biktima rin siya sa kwentong ito. Hindi nagkaroon ng oras si Dayon upang mag-isip at agad siyang tumakbo palabas ng basement. Paglabas ni Dayon, natuklasan siya ng may-ari ng bahay. Nang tumakbo si Dayon palabas ng eskinita, biglang lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng araw na yon. Noong panahong iyon, nakatakas na si Dayon at Seiran mula sa lugar. Ngunit iniwan niya si Seiran na may masakit na binti. Umupo si Dayon sa lupa at umiiyak ng walang magawa. Umaapaw ang guilt sa kanyang isipan. Sa oras na ito, nais pang ang patayin ni Jihan si Jinjun. Biglang tinanong ni Jinjun si Jihan kung bakit si Dayon lamang ang nakatakas habang nawawala ang kanyang kapatid. Ngunit nang tanungin ni Jihan kung sino ang taong umawit sa lahat ng ito, biglang nataranta si Jinjun. Walang nakapagsabi na ang misteryosong tao ay nakatayo mismo sa likod ni Jihan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Dayon ang kalagayan ni Jihan. Agad niya itong tinawagan at mabilis na tumakbo patungo sa isang tindahan. Ilang sandali pagkatapos, nagising si Jihan. Ngunit nawala na si Jinjun. Nang makita ni Dayon si Jihan, dali-dali siyang yumakap sa kanya. Eksaktong pareho ang eksenang ito sa nangyari kahapon nang nasugatan si Dayon. Ngunit ang sinisisi ngayon ay si Jihan. Pagkatapos, bumalik sina Dayon at Jihan sa tindahan ng magkasama. Bawat isa ay may sariling iniisip. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagsalita silang dalawa ng sabay. Sabay nilang sinabi na kung may mangyari, pag-uusapan nila yon bukas. Hindi alam ni Jihan na si Dayon ay malapit nang aminin sa kanya na iniwan niya ang kapatid nito habang tumatakas. Sabay silang nagkasundo na kung may mangyari, hihintayin nila ang bukas. Hanggang sa makarating si Dayon sa pintuan ng kanyang bahay at tumingin kay Jihan na nakatayo sa kabilang bahagi. Maayos siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Napagtanto rin ni Jihan na may iniisip si Dayon. Ngunit nang tumakbo siya upang tanungin ito, binati na lamang niya ito ng maligayang kaarawan. Kinabukasan, sinabi rin ni Dayon kay Jihan ang lahat. Agad namang pumunta si Jihan sa lumang bahay kung saan niloko ni Jinjun sina Seiran at Dayon. Maingat niyang sinuri ang magulong basement upang maghanap ng mga palatandaan. Agad na bumaha sa isip ni Jihan ang mga alaala mula sa maraming taon na nakalipas. Noong araw na yon, bumili si Jihan at Seiran ng tig-isang bag ng tinapay. Masigla nilang binuksan ang bag ng tinapay. Nang makita ni Seiran na nanalo ang kapatid niya ng premyo, patuloy siyang humiling na ipagpalit ito sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kaibigan, tumakbo upang tawagin si Jihan na maglaro ng soccer. Hindi niya dapat iniwan ang kanyang kapatid na mag-isa. Ngunit dahil sa kanyang likas na palabiro, iniwan ni Jihan si Seiran mag-isa. Pagkatapos, tumakbo siya upang maglaro kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi na matiis ni Jihan nang makita ang tiket na panalo na ibinigay niya sa kapatid niya noon. Tinanong niya ang may-ari ng bahay kung gaano nakatagal siyang naninirahan doon. Sinabi ng may-ari ng bahay na naninirahan siya doon mga 1 taon matapos mawala si Seiran. Pagkatapos, sinabi ni Jihan sa kanya ang nangyari sa kanyang kapatid. Medyo nagulat ang may-ari ng bahay nang marinig iyon. Hindi hanggang sa umalis si Jihan, kinuha ng may-ari ng bahay ang baso ng tubig sa mesa at tinapon ito sa pader. Halata na natuklasan niya ang bagay na kanyang ikinabahala. Sa sandaling iyon, lumabas ang asawa ng may-ari ng bahay. Siya rin ang nakakita kay Dayon na umalis noong nakaraang araw. Tila may binabalak ang asawa ng may-ari. Agad niyang hinabol si Dayon. Nang malapit nang maabutan ang asawa ng may-ari si Dayon, biglang hinarang siya ni Yunjung. Tinanong ni Yunjung kung bakit hinahanap niya si Dayon. Ngunit sinabi niya na wala siyang obligasyong sagutin si Yunjung. Nang gabi niyon, sinabi ni Dayon sa kanyang ina na naalala na niya ang kanyang nakaraan. Nataranta ang ina ni Dayon nang marinig niya yon.
Agad siyang pumunta sa lola ni Dayon at sinabi na naalala na ni Dayon ang mga pangyayari sa nakaraan. Nang panahong iyon, tinanong ni Dayon ang kanyang lola kung may nais ba siyang sabihin sa kanya. Ngunit wala namang natatandaan ang kanyang lola. Samantala, ang misteryosong lalaki ay pumunta sa bodega. Lumabas na dito nakatali si Jinjun dahil sa kanya. Siya ang lalaki na nang udyok kay Jinjun na gumawa ng mali. Ngunit ngayon, nilabag ni Jinjun ang pangako niya sa misteryosong lalaki. Sinabi na ni Jinjun lahat kay Dayon. Tila hindi pa rin napagtanto ni Jinjun ang bigat ng sitwasyon. Patuloy siyang nagsasabi na hanggat pinatawad siya ng misteryosong lalaki, aalis siya at hindi na muling lalabas. Ngunit paano naman siya basta-basta papayagang makaalis ng lalaki? Dahil alam ni na Dayon at Jihan ang lahat noong panahong iyon, nagkaroon ng layo sa pagitan nila. Sa wakas, nagsalita si Dayon. Lumabas na binuksan niya ang bintana ng basement noong araw na yon. Nagkaisa si Dayon at Siran sa pagtulak ng mga upuan at nakataka sila mula sa basement. Ngunit dahil sa pinsala sa binti ni Siran, mabagal siyang tumakbo. Nang makataka sila, natuklasan at hinabol sila ng kidnapper. Ngunit iniwan ni Dayon si Siran at tumakbo ng mag-isa. Ngunit hindi naaalala ni Dayon ang nangyari pagkatapos noon. Kaya hindi niya alam kung paano haharapin si Jihan. Tuwing nakikita ni Dayon si Jihan, naaalala niya ang eksenang iniwan niya ang kapatid nito. Kahit sinabi ni Jihan na ayos lang, nagpaalam pa rin si Dayon. Kasabay nito, 4 na pulis ang nakatitig sa iniwang refrigerator sa harap ng tindahan ni Jihan. Pagkatapos, dinala nila ang refrigerator pabalik sa istasyon ng pulis. Sa halip na itapon, ginawang kasangkapan ang refrigerator. Sa tag-init, pwede rin itong gamitin sa pagkain ng ice cream. Nang buksan ng pulis ang refrigerator, labis na nagulat ang lahat. Nasa loob ng refrigerator ang isang lalaki. Ang taong iyon ay si Jinjun. Agad na isinara ng pulis ang tindahan ni Dayon. Nagtipon rin ang mga tao sa paligid upang manood. Dahil sa biglaang pagkamatay ng lalaki, lalong natakot ang ina ni Dayon. Natatakot siyang gumawa ng kalokohan ang kanyang anak. Kaya mabilis siyang tumawag kay Dayon, ngunit walang sumagot. Agad na pumunta ang ina at lola ni Dayon sa tindahan. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Ngunit sa paanyaya ni Jihan, ipinagdiwang ng lahat ang pagkamatay ni Jinjun. Noong gabing iyon, dinala rin iyon ang balitang ito sa kanyang kapatid. Pagbalik ni Dayon sa bahay, naisip niya ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Jihan at hindi niya mapigilan ang paghinga ng malalim. Wala pang panahon si Dayon para magdalamhati matapos ang kanilang paghihiwalay. Ngunit agad siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jihan. May nais itong sabihin sa kanya. Nang magkita sila, tinanong pa rin ni Jihan si Dayon kung ano ang inumin niya gaya ng dati. Ngunit naramdaman ni Dayon na kakaiba ito. Paano niya nagagawa ang normal na kumilos kahit bagong naghiwalay sila? Hindi inaasahan, seryoso niyang sinabi kay Dayon na bago niya nakilala si Dayon, hindi siya natatakot sa kahit ano, kahit sa kamatayan. Maliban sa pag-aalala sa kanyang ina na may sakit sa isip, wala siyang pinagsisisihan. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Dayon. Kahit na ilang buwan lamang iyon, parang nabuhay siyang muli. Sa kabilang banda, ngayon hindi na niya inaasahan ang marangyang kaligayahan. Ngunit ayaw ni Dayon na makita siya ni Jihan dahil siya ang dahilan kung bakit nawala si Siran. Mula noon, nasira ang pamilya ni Jihan, ngunit iginiit ni Jihan na ayos lang siya at hindi niya sinisisi si Dayon. Nagyakap ang dalawa at nagpakumbabang humingi ng tawad sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw sa isip ni Dayon ang imahe ng nakaraan. Nang papataka sina Dayon at Siran, may nasabi si Siran. Ngunit hindi matandaan ng malinaw ni Dayon. Sa kasalukuyan, natagpuan na ng pulis ang katawan ni Jinjun. Ang unang pinaghihinalaan ng hepe ay si Wei-chan, ang pinakadakilang suspect sa kasong pagkawala ni Siran. Kaya pumunta ang hepe upang hanapin si Wei-chan. Kasabay nito, nakita ni Won-tak na pinahirapan ng hepe ang kanyang ama. Hindi siya nag-atubiling dumiretso at tinamaan ang hepe mismo sa basurahan. Dahil nalinis si Wei-chan sa pagkakasala noon, dahil lamang ipinilit ng hepe ang kanyang gusto, nasira ang reputasyon ni Wei-chan. Siya rin ay pinuna ng lahat at hinamak ng mga tao sa paligid. Dahil dito, naging estranghero si Won-tak sa kanyang ama. Ngayon, hindi na niya matiis. Hindi nagtagal, dumating din ang kanyang mga kasamahan sa lugar. Dinala palabas ng basurahan ang direktor. Balot ng pasa ang kanyang mukha. Upang mabawasan ang kahihiyan sa harap ng lahat, siya mismo ang nagpasya na umuwi sa ibang ruta. Ngunit nang dumaan siya sa ibang ruta, nakita niya si Jihan. Kakabalik lamang ni Jihan mula sa pagbisita sa kanyang guro sa piano. Ngunit nakilala siya agad ng direktor. Lumabas na noong bata pa siya, pumunta si Jihan at ang kanyang kaibigan sa istasyon ng pulis upang i-report na nawawala ang kanyang kapatid. Ngunit hindi naniwala ang direktor sa sinabi ni Jihan. Pinagtawanan pa niya ang dalawang bata. Ngayon, nang makita ng direktor si Jihan, nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi. Sinabi ni Jihan na ang pagkamatay ng lalaki sa refrigerator at ang pagkawala ng kanyang kapatid ay parehong sanhi ng parehong tao. Maliwanag na palaging sinubukan ng direktor na sisihin si Wei-chan. Tila may itinatago siya sa kanyang puso. Hanggang sa nakipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan, bigla niyang naalala ang imahe ng kanyang sarili na binugbog. Lumabas na ang lalaking iyon ay anak ni Wei-chan. Sa simula, pinalitan ni Won-tak ang kanyang pangalan dahil sa insidente noong taong iyon. Kalaunan, naging tauhan siya ng hepe. Ngayon, ang mga tao sa paligid ay pumunta sa restaurant. Ang may-ari ng restaurant ay ang mag-asawang nagmamay-ari ng basement. Sa hapagkainan, lahat ay nag-uusap tungkol sa katawan ni Jinjun sa refrigerator. Ipinahayag din ng lalaki ang kanyang mga hinala. Hinala niya na si Jihan ang salarin. Pinayuhan siya ng pulis sa tabi na huwag magsalita ng walang kwenta. Ngunit agad namang sinamantala ng hepe ang pagkakataon. Sinabi niya na ang refrigerator ay nasa harap ng tindahan ng pamilya ni Jihan.
Sinabi rin niya na madalas lumalabas ang tatlo tuwing gabi. Agad na ipinahayag ng pulis ang kanyang sama ng loob. Hindi siya nag-atubiling sisihin ang hepe. Dagdag pa ng mga tao sa paligid, noong nawala ang kapatid ni Jihan, lahat ay pinaghihinalaan. Tanging ang may-ari ng bahay lamang ang may alibay. Nasa labas siya sa trabaho noon. Sa sandaling iyon, tila nag-aalala ang may-ari ng bahay. Ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, naupo siya at uminom. Hanggang sa bumalik ang may-ari ng bahay at ang kanyang asawa. Biglang nagtanong ang asawa sa kanyang asawa. Noong gabing iyon, malinaw na nasa JW neighborhood ang asawa. Sa mata ng iba, nasa ibang lugar siya. Ngunit tanging ang mga tao lamang ang nakakaalam na nasa neighborhood pa rin ang kanyang asawa. Kaya, tinanong ng asawa ang kanyang asawa kung ano ang nangyari noong taong iyon. Sinabi niya na anuman ang mangyari, tutulungan niya ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ng asawa na palaging may iniintindi siya. Nasa likod mismo ng asawa. Ito ay ang bintana. Kasabay nito, biglang inimbitahan ng ina ni Dayon ang anak na uminom ng kaunti. Hanggang sa maupo silang dalawa sa hapagkainan ng alak. Ikinuwento ng ina ang pangyayaring naganap maraming taon na ang nakalipas. Noong araw na yon, dahil nagmamadali ang ina ni Dayon na pumunta sa trabaho, iniwan niya ang baon ni Dayon sa mesa sa kwarto ni Dayon. Nagsulat din siya ng tala para kay Dayon. Ngunit nang matapos ang trabaho ng ina ni Dayon, natuklasan niyang hindi pa umuwi si Dayon. Kaya tumawag siya sa pulis ng neighborhood. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Dayon. Ngunit nang dumaan ang ina ni Dayon sa isang eskinita, bigla siyang huminto. Ngunit dahil sa kuryosidad, nagpa siya pa rin siyang pumasok. Sa pagkakataong iyon, nakita ng ina ni Dayon siya na nakahiga roon, walang malay. Sa tabi niya ay isang lalaki na tinatawagan siya upang magising. Hindi niya inaasahan na may lalaking mula sa likuran na humila ng pala at nais umatake. Bigla, tumakbo ang pulis. Nagkaagawan sila. Matapos ang ilang saglit na pakikipaglaban, nagsimula ang salarin. Sinubukan niyang umatake sa pulis. Pagkatapos noon, pinatay ng ina ni Dayon ang lalaking iyon. Naalala rin ni Dayon ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Jihan noong panahong iyon. Noong panahong iyon, sinabi ni Siran, hindi isa lamang ang tao roon. Nang nakalma si Dayon, sinabi niya sa kanyang ina na nais niyang lumabas ng mag-isa at huwag siyang alalahanin. Noong panahong iyon, hindi makatulog ang may-ari ng bahay at nakatayo sa harap ng pintuan. Nang lumingon siya, nakita niya ang nakababatang kapatid ni Jihan. Pagkatapos ng hindi magandang pangyayari kay Siran, lumala ang espiritu ng may-ari ng bahay. Madalas siyang makaranas ng mga delusyon. Sa kabilang banda, naglalakad si Dayon pauwi nang biglang lumitaw sa harap niya ang lalaking nang dukot sa kanya noon. Parang naalala ni Dayon ang lalaking iyon. Agad na bumangon ang tensyon sa kanyang puso. Kasabay nito, naramdaman din ni Jihan ang damdamin ni Dayon. Lumabas siya ng tindahan. Tinitignan niya ang bintana ni Dayon nang may labis na pagkabahala. Ngunit hindi alam ni Jihan na kasalukuyang nasa labas si Dayon. Hindi nagtagal, dumating ang may-ari ng bahay sa tindahan ni Jihan. Tila nais ng may-ari ng bahay na may sabihin sa kanya. Naglalakad si Dayon pauwi ng mag-isa. Ngunit muli lumitaw ang kidnapper noong panahong iyon. Gayunpaman, dahil dinukot si Dayon noon, hindi niya matandaan ang anumang katangian ng kidnapper. Sa kasalukuyan, ang lalaki sa harap ni Dayon ay isang fishmonger sa neighborhood. Ang layunin ng taong ito sa pagpunta dito ay upang kumpirmahin ang sinabi ni Jinjun. Sinabi ni Jinjun na naalala ni Dayon ang maraming bagay na nangyari noon. Gayunpaman, sa simpleng pag-uusap ng dalawa, hindi napansin ng lalaki ang kakaibang kilos ni Dayon. Hanggang sa malapit nang umalis ang lalaki, biglang tinawag siya pabalik ni Dayon. Sa isang punto, naramdaman niya na pamilyar ang lalaking ito. Tinanong niya kung nagkita na ba sila noon. Matagumpay na naalerto ang lalaki sa tanong na yon. Agad na pumunta si Dayon upang hanapin si Jihan. Sinabi niya sa kanya na pinatay ng kanyang ina ang kidnapper. Sinabi rin ni Dayon na kung hindi siya nawalan ng malay noon, tinawag sana ng kanyang ina ang pulis. Sa ganoong paraan, baka nailigtas ang kapatid ni Jihan. Patuloy na humingi ng tawad si Dayon kay Jihan, ngunit naramdaman niya na kakaiba ang kilos nito. Hanggang sa ikalawang araw, biglang inihayag ni Jihan kay Min-jae na paupahan niya ang tindahan. Ibinunyag ni Jihan ang kanyang tunay na damdamin na biglang kinamumuhian siya ng mga tao sa paligid. Sinabi rin niya na nagkamali siya na bumalik sa neighborhood na ito. Dumating rin ang ina ni Dayon sa restoran noong araw na yon. Gusto niyang sabihin kay Jihan ang katotohanan, ngunit alam na nito ang lahat. Sinabi niya na kung gagamitin lamang niya ang pagmamahal ng ina bilang dahilan, ayaw niyang makinig. Hindi rin tinanggap ni Jihan ang kanyang paghingi ng tawad. Samantala, dumating si Won-tak upang hanapin ang hepe. Gusto niyang magtanong tungkol sa paghahanap sa kapatid ni Jihan noong taong iyon. Gusto ni Won-tak malaman kung sino ang naghanap sa basement noon. Sinabi ng hepe na matagal na yon kaya hindi na niya maalala ng malinaw, ngunit labis na nag-alala si Pulis Jung-ho. Tila may naisip siya. Pumunta si Jung-ho sa restoran at uminom ng marami. Dumating rin ang kaibigan niyang fishmonger sa restoran. Tila napansin niya ang kakaibang kilos ni Jung-ho. Sa pagkakataong iyon, biglang tumawag ang hepe upang ipaalam na si Jung-ho ang taong naghanap sa basement noong taong iyon. Gayunpaman, hindi naaalala ni Jung-ho na bumaba siya sa basement dahil siya ang may kasalanan. Lumabas siya na parang baliw sa ulan. Naramdaman niya ang pagkakasala sa pagpapabaya sa tungkulin noon. Hindi hanggang dumating ang fishmonger upang tulungan si Jung-ho na muling nagkamalay. Biglang dumaan ang mga alaala sa isip ni Jung-ho. Lumabas na ang patrol police sa Iron Gate noong araw na yon. Ngunit siya at ang fishmonger ang nakapagpalihis kay Jung-ho. Nang magkamalay si Jung-ho mula sa alaala, nahiya siya. Hindi hanggang inalok ng fishmonger na ihatid si Jung-ho pauwi, sumakay siya sa kotse ng tindero. Ngunit dahil hindi niya makontrol ang emosyon, sinabi ni Jung-ho sa tindero ang kanyang nararamdaman. Inamin niya na mahal at inaalagaan niya ang fishmonger.
Agad na naramdaman ng fishmonger na may kakaiba at malinaw sa parehong panid ang sitwasyon. Biglang naging napaka-awkward ang kapaligiran sa loob ng kotse. Pagkatapos, ginamit ng fishmonger ang panyo na binasa ng gamot upang takpan ang bibig ni Jung-ho. Samantala, pinahirapan ng mga delusyon ang may-ari ng bahay. Kaya pumunta siya upang hanapin si Ji-hun. Sinabi ng may-ari ng bahay sa kanya ang nangyari kay Seiran noong taong iyon. Lumabas na bumalik ang may-ari ng bahay mula sa ibang lugar noong araw na yon. Hindi siya nasa bahay noon. Magulo ang bahay. Dahil dito, labis siyang naiinis. Kaya nagpasya siyang magmaneho palabas upang maghapunan. Ngunit hindi inaasahan, biglang hinarang ng kapatid ni Ji-hun ang kanyang kotse. Sinubukan niyang magmakaawa sa kanya na iligtas siya. Kasabay nito, nakatali rin si Jung-ho ng fishmonger at dinala sa bodega. Tinanong niya ang fishmonger kung ano ang nangyari noong taong iyon. Hindi itinago ng tindero ang anumang bagay at sinabihan si Jung-ho ng lahat. Noong araw na yon, natuklasan ng fishmonger at ng kanyang kasamahan na nakatakas si kapatid ni Ji-hun. Naghiwalay silang dalawa upang hanapin ang eskinita. Nagtago si Seiran sa isang tambak ng karton, hindi kalayuan sa pintuan. Nang makita ng fishmonger si Seiran, nakatayo siya sa harap ng kotse ng may-ari ng bahay. Nagtago ang fishmonger sa isang sulok at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Nagsimulang humingi ng tulong kay may-ari ng bahay si Seiran. Ngunit naiinis ang may-ari ng bahay. Kaya pinindot niya ang gas at umalis, iniwan si Seiran mag-isa sa dilim. Kaya nahuli ulit siya ng fishmonger. Sa oras na ito, nalaman rin ni Ji-hun ang katotohanan mula sa may-ari ng bahay. Sinisi niya ang may-ari ng bahay sa hindi pagtulong sa kanyang kapatid. Ngunit tinanong ng may-ari ng bahay kung bakit niya kailangang tulungan ito. Napagod siya noon kaya ayaw niyang gumawa pa ng iba. Pagkatapos magsalita ng may-ari ng bahay, hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Kasabay nito, naramdaman din ni Dayon ang damdamin ni Ji-hun. Kinuha niya ang telepono at tinawagan siya. Tinanong niya kung okay lang siya. Ano ang nangyari? Ngunit sinabi lamang ni Ji-hun na miss niya siya. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Dayon kay Ji-hun. Nang nagtagpo sila, nahulog na siya sa kanyang mga bisig. Ngayon, inisip ni Ji-hun na kung sinabi ng ina ni Dayon ang katotohanan, magpapatuloy ang pulis sa paghahanap kay Seiran. Siguro iba ang magiging resulta. Ngunit matapos malaman ni Ji-hun ito, siya mismo ang nagpasya na makipaghiwalay kay Dayon. Dahil kumpara sa paghingi ng tawad at pagkakaramdam ng guilt ni Dayon at ng kanyang ina, hindi niya mapapatawad ang sarili. Dahil siya ang nag-iwan sa kanyang kapatid noon, inisip ni Ji-hun na makakatulong sa kanya ang paghiwalay para mabawasan ang kanyang pakiramdam. Ngunit nakalimutan ni Ji-hun na may emosyonal na koneksyon sila. Ganun na lamang pinahirapan ng isip ang isa't isa. Nilipat rin ni Ji-hun ang tindahan. Balak niyang iwan ang malungkot na lugar na ito. Marahil nakalimutan ni Ji-hun ang kanyang pangako kay Dayon. Nangako siyang maglaro ng laro, lumabas kumain, at mag-date kasama siya. Ngunit ngayon, pinili ni Ji-hun na isuko ang relasyon na ito. Pumunta si Dayon sa game room mag-isa, sugatan ng puso. Parang ordinaryong babae siya pagkatapos ng hiwalayan. Ginagawa ni Dayon ang mga bagay na pinagsisisihan niya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Ji-hun na nakaupo sa tabi niya. Ang unang yugto ng pagkabigo sa pag-ibig ay ilusyon. Pagkatapos, pumunta si Dayon sa cafe sa tabi ng kalsada. Ito ang lugar kung saan sila nagkita. Muling inisip ni Dayon si Ji-hun na nakaupo sa harap niya. Tinitignan siya nito ng mahinahon. Nais ni Dayon na ang lahat ng ito ay totoo. Ngunit hindi alam ni Dayon na dumating ang fishmonger upang ihatid ang mga paninda. Nang papaalis na si Dayon, biglang tinawag siya pabalik ng fishmonger at sinabi na gusto niya siyang ihatid pauwi. Bigla, tumaas ang kaba sa puso niya. Napansin din ng fishmonger ang kanyang pagkabahala. Tila may naisip siyang isang bagay. Gayunpaman, sinabi lamang niya sa fishmonger na gusto niyang umuwi mag-isa. Sa katunayan, naalala na ni Dayon ang lahat. Lumabas na noong dinala si Dayon sa basement noong taong iyon, ang lalaking nakatayo sa likod niya ay ang fishmonger. Matapos makatakas si Dayon, muling inabala siya ng fishmonger. Kinuha nito ang isang teddy bear upang subukan kung naaalala pa ba siya o hindi. Tanging nang makita ng fishmonger na wala namang takot sa mukha ni Dayon, sa kanya pinakawalan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi lumitaw ang fishmonger sa harap ni Dayon sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, siya mismo ang nakaramdam ng takot. Iginiit ni Dayon na maglakad pauwi. Wala siyang magagawa. Nang lumayo si Dayon mula sa fishmonger, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang pulis. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni Dayon. Natakot si Dayon at sinabi sa kanyang ina na kunin siya. Ngunit agad na lumitaw ang fishmonger sa likod niya. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos at galaw ni Dayon dahil natatakot siyang mabunyag ang insidente noong taong iyon. Nagsimulang mabaliw ang fishmonger at hinabol si Dayon. Walang tao sa eskinita. Natakot si Dayon at tumakbo habang sumisigaw. Kasabay nito, naramdaman ni Ji-hun na nasa panganib si Dayon. Agad niya itong tinawagan at nagmadaling hanapin. Ngunit nang sasagutin sana ni Dayon ang telepono, biglang nahulog ito mula sa kanyang kamay. Nang makita niyang halos makahabol ang fishmonger, wala nang magawa si Dayon kundi magpatuloy sa pagtakas. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa crossing. Pagkatapos, mabilis siyang pumasok sa isang maliit na tindahan. Hinabol siya ng fishmonger mula sa eskinita, ngunit hindi niya siya matagpuan. Kasabay nito, iniimbestigahan din ng pulis ang kaso noong taong iyon. Nang banggitin ng lahat ang pagkikita ni Jin-jun sa isang misteryosong tao sa eskinita, biglang naisip ng hepe ang eksena ng gabing iyon. Ang lalaking nakatayo sa tapat ni Jin-jun ay ang fishmonger, na kaibigan din sa pag-inom ng hepe. Ipinakita nito na ang fishmonger ang pangunahing hinala ngayon. Sa pagkakataong ito, tinawagan ni Ji-hun ang pulis upang iulat ang pagkawala ni Dayon. Agad, nagsimula ang kotse ng pulis sa paghahanap sa lugar.
Kasabay nito, nakatayo ang fishmonger sa harap ng pintuan ng restaurant. Tila napansin ng may-ari ng restaurant ang sitwasyon ni Dayon, kaya't handa na siyang tumawag sa pulis. Ngunit biglang pumasok ang fishmonger at walang awa nitong itinulak ang may-ari ng restaurant sa lupa. Gusto niyang ilabas si Dayon na nagtatago sa loob. Pagkatapos, diretso ang fishmonger sa sulok ng bahay at natagpuan siya. Ngayon, hindi na nagtatago ang fishmonger. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang tunay na kalikasan. Napaluhod niya si Dayon. Samantala, naglalakad si Jihan sa tabi ng cafe. Mula sa may-ari, nalaman ni Jihan na pumasok si Dayon sa eskinita. Naghanap siya ng may kaba at tinawagan siya. Agad niyang natagpuan ang cellphone ni Dayon sa eskinita. Ipinadala niya kaagad ang kanyang lokasyon kay Wontak. Biglang naramdaman ni Jihan ang matinding kirot sa dibdib. At sa oras na ito, napakatindi ng sakit. Ramdam ni Jihan ang parehong pakiramdam noong gabi na nawala ang kanyang kapatid. Tahimik siyang nanalangin sa Diyos. Nakiusap kay Dayon na huwag mawala tulad ng nangyari sa kanyang kapatid noon. Sa sandaling ito, napakahalaga ni Dayon kay Jihan. Kasabay nito, malupit na pinahirapan ni fishmonger si Dayon. Kinuha niya ang isang kutsilyo at nais patayin si Dayon ng tahimik. Sa kritikal na sandali, sumugod si Jihan. Agad na nag-away sina Jihan at ang fishmonger. Kinuha ni Jihan ang kanyang upuan at naitaboy ang kutsilyo mula sa kamay ng fishmonger. Ngunit sa huli, natumba si Jihan sa lupa ng fishmonger. Nang makita ito, kinuha ni Dayon ang kutsilyo at sumugod sa fishmonger. Nang makontrol siya nito, tinusok siya ng kutsilyo sa tiyan. Nakaramdam siya ng matinding sakit at bumagsak. Ipinagpatuloy ng fishmonger ang pagtusok kay Jihan gamit ang kutsilyo. Sa kabutihang palad, mahigpit na hawak ni Jihan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumaban pabalik. Hanggang sa humina na ang kamay ni Jihan, pumunta siya kay Dayon. Tinitignan siya ng may pag-aalala, hindi alam ang gagawin. Ngunit tahimik na tumayo ang fishmonger at lumakad sa likod ni Jihan. Habang lalong naging delikado ang sitwasyon, dumating ang pulis at matagumpay na naaresto ang fishmonger. Sa oras na ito, umiiyak si Jihan sa sakit. Naiapektuhan din si Dayon sa damdamin ni Jihan. Puno rin ng luha ang mukha niya. Naintindihan ni Dayon na hindi niya makontrol ang kanyang mga luha. Biglang sumulpot sa isip niya ang mga alaala noong bata pa siya. Noong panahong iyon, malinaw na masayang naglalaro sina Dayon at Siran. Ngunit biglang naramdaman ni Siran ang kalungkutan ng kanyang kapatid. Hindi sinasadyang nahulog ang kanyang luha. Inisip ni Dayon na natatakot lang si Siran kaya umiiyak. Ngunit sinabi ni Siran kay Dayon na hindi siya ang umiiyak, kundi ang kanyang kapatid na malungkot dahil sa pagkawala niya. Sinabi rin ni Siran kay Dayon ang tungkol sa telepatya nila. Pagkatapos noon, sinabi ni Dayon kay Siran ang kanyang plano sa pagtakas. Ngunit nag-aalala si Siran sa kanyang nasugatang paa. Sinabi ni Siran kay Dayon na kung hindi siya makakatakas, dapat sabihin niya sa kanyang kapatid, hindi mo kasalanan, kaya huwag ka nang umiyak. Hanggang mailagay si Dayon sa stretcher, sinabi niya kay Jihan ang sinabi ni Siran. Nang marinig ito ni Jihan, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Hindi niya inasahan na ganoon katatag at optimistiko ang kanyang kapatid noon. Sa lahat ng oras na yon, pinahirapan ni Jihan ang kanyang sarili. Iyon ang pinakaninais ni Siran na hindi makita. Ngunit nang malaman ni Jihan ang katotohanan, natigil din ang koneksyon niya kay Dayon. Hindi na niya maramdaman ang nararamdaman niya. Matapos ang kanilang hiwalayan, parehong labis ang pangungulila nila sa isa't isa. Kahit na lumabas si Dayon, naaalala pa rin niya ang mga sandaling magkasama sila. Minsan, palihim na pumasok si Dayon sa tindahan ni Jihan. Pagkatapos noon, nagsimulang alalahanin ni Dayon ang kanilang mga alaala ng pagmamahalan. Parang ayon sa sinabi ng kanyang lola noon, mas lalo mong naaalala ang isang tao, mas hindi mo dapat pigilan ang iyong damdamin. Sa una, inisip ni Dayon na wala na silang magiging koneksyon sa isa't isa. Ngunit isang araw, habang nagtatago si Dayon mula sa ulan ng mag-isa, muli niyang nakita si Jihan. Malalim na naimprinta sa puso ni Dayon ang eksenang iyon. Parang isang panaginip na hindi niya maabot, kaya't hindi niya maiwasang hipuin ang mukha ni Jihan. Ngunit agad pagkatapos noon, lumingon si Dayon at umalis. Nakita ito ni Jihan at nagpanik, hawak ang payong at hinabol siya. Talagang hindi niya maintindihan ang iniisip niya sa sandaling iyon. Sa totoo lang, gusto ni Dayon na maintindihan ni Jihan na kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi ka mananahimik ng isang buong buwan. Talagang hindi alam ni Jihan kung paano ipahayag ang kanyang damdamin. Ngunit sinabi niya kay Dayon ng taos puso na ipinahayag pa rin niya ang kanyang iniisip. Gayunpaman, sinabi ni Dayon kay Jihan na kung gusto niyang makabalik sa kanya, kailangan niyang habulin muli siya. Hindi inaasahan, masigasig na tumakbo si Jihan pabalik kay Dayon. Hindi siya masyadong nagsalita, ngunit hinalikan siya sa ulan. Pagkatapos noon, bumalik si Jihan sa kapitbahayan. Plano niyang muling buksan ang tindahan. Ginawa ni na Jihan at Dayon ang kanilang ipinangako. Nagkuha sila ng litrato ng magkasama. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Dayon. Kitang-kita na pare-pareho lang ang mga litrato. Dahil nawala ang kanilang telepatya, hindi na nila maintindihan ang isa't isa sa kahit anong bagay. Nang makita ni Jihan ang ibang magkasintahan na naghahatid ng pagkain sa isa't isa, medyo naiinggit siya sa kanila. Ngunit nang kunin ni Dayon ang pagkain para kay Jihan, sinabi niyang may sakit sa kalinisan siya. Gayunpaman, kinain pa rin ni Jihan ang pagkain na inabot ni Dayon sa kanya. Kahit na nawala ang kanilang telepatya, ito ang pinakatuwid na damdamin. Sa madaling panahon, matagumpay na muling mabubuksan ang tindahan ni Jihan sa kapitbahayan, lalo pang lumalago ang negosyo. Ngunit hindi inaasahan ni Jihan na tatawag ang pulis sa kanya. Tila naramdaman ni Jihan na nakatanggap ang pulis ng bagong impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na babae. Naaresto ng pulis ang fishmonger. Gayunpaman, hindi niya inamin ang pagdukot noong taong iyon. Isang taong may kaugnayan sa insidente noon ay nakakulong sa bodega dahil sa kanya.
Nang personal na nakita ng direktor ang kural ng fishmonger, natuklasan niyang nakakulong ang kanyang kasamahan sa loob. Matinding kinabahan ang direktor habang sinisira ang pinto ng bodega. Nang makita ni direktor si Jung Ho na nakahiga sa lupa, inisip niyang patay na ito. Ngunit sa kabutihang palad, buhay pa si Jung Ho. Sa katunayan, ayaw patayin ng fishmonger ang mga taong palaging malapit sa kanya. Ilang araw pagkatapos noon, pumunta si Jung Ho sa detention center para makita ang fishmonger. Ngunit hindi hinatulan ni Jung Ho ang fishmonger. Sa halip, sinabi ni Jung Ho sa kanya na kung kailangan ng tulong ng fishmonger sa hinaharap, sabihin lamang niya sa kanya. Gusto ni Jung Ho malaman kung nasaan hawak si Seiran. Gayunpaman, tumanggi ang fishmonger na magsabi ng kahit ano. Bago umalis, sinabi ni Jung Ho sa fishmonger na babalik siya. Pinapaalalahanan din ni Jung Ho ang fishmonger na siya ang nagdala sa kanya sa kapitbahayan. Si Jung Ho rin ang pinakaresponsable sa pagkawala. Sa puntong ito, napaniwala ang fishmonger sa sinabi ni Jung Ho. Binanggit niya ang lugar kung saan sila naglaro ni Jung Ho noong sila ay bata pa. Kahit hindi direktang sinabi ng fishmonger, naintindihan pa rin ni Jung Ho ang kahulugan ng pangungusap na yon. Agad, pumunta sina Jung Ho at ang direktor sa kabubatan sa kanilang bayan upang hanapin ang pinaslang na babae. Masigasig silang naghukay dito. Samantala, sinabi ng lola ni Dayon sa ina ni Dayon na maglalakbay siya. Tila may napansin na ang ina ni Dayon. Pagkatapos, pumunta ang lola upang makita ang ama ni Dayon. Lumabas na noong ikinasal ang ina ni Dayon noon, madalas siyang inaabuso. Gayunpaman, hindi pinansin ng lola ni Dayon ang kanyang anak na babae. Nagdiborsyo ang ina ni Dayon sa kanyang asawa. Isa siyang estranghero. Ngunit nang malaman ng matanda na nawala si Dayon noong taong iyon, kusang loob siyang nakisama sa ina ni Dayon. Tiningnan din niya ang ina ni Dayon bilang kanyang sariling anak. Sa kasalukuyan, naghihintay ang ina ni Dayon sa istasyon ng bus. Ngunit nang magkita sila, sinabi lamang ng ina ni Dayon na naglilibot siya. Habang papauwi na sila, may dumaan na lalaki, naninigarilyo at humihinga ng usok sa kanilang mukha. Malakas itong pinaalalahanan ng ina ni Dayon. Ngunit tila isang gang ang lalaking iyon. Kaya't mabilis na tumakbo palayo ang ina at lola ni Dayon. Samantala, nakatanggap ng tawag si Jihan mula sa pulis. Agad siyang nagmaneho kasama si Dayon papunta sa kabubatan sa bayan ni Jung Ho. Pagdating nila, ang unang nakita ni Jihan ay ang mga lubid na nakapalibot. Naroroon din ang mga forensic doctor na nagtatrabaho. Inukit ang mga labi ng kapatid at ama ni Jihan. Sa sandaling iyon, sumabog ang sakit sa kanyang puso. Humagulgol si Jihan at humingi ng paumanhin ng huli. Noong panahong iyon, pinaalalahanan siya ng kanyang mga magulang na alagaan ng mabuti ang kanyang kapatid na babae. Ngunit masyado siyang abala sa paglalaro at iniwan siya. Kaya't ang maliit na bata ay naiwan dito magpakailanman. Ang pamilya ni Jihan ay dati napakasaya. Ngunit ngayong ang kasiyahang iyon ay nagwasak. Ang puso ni Jihan na matagal nang pinigilan ay tuluyan ng nakalaya. Siya at ang kanyang ina ay bumisita sa kanyang ama at kapatid na babae. Tahimik na sumang-ayon si Jihan sa kanyang ama at kapatid na mamumuhay siya ng mabuti. Nalinis din ni Won-tak ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang ama. Nakipagkasundo rin siya sa kanyang dating kasintahan. Natagpuan din ng ina ni Dayon ang kanyang tunay na pagmamahal kay Jung Ho, ang lalaki na humanga sa kanya noon. Natagpuan rin iyon Jung ang kanyang sariling pag-ibig. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.